Mga bata, mag-ingat kayo. Wow! Kuya, ikaw ba ay taong may kakaibang kapangyarihan? Taong may kakaibang kapangyarihan, taong may kakaibang kapangyarihan. Sino ang hindi nagsara ng pinto sa kanyang pantalon? Pinalaya na kita. Sino ka? Naghahanap ka ng gulo, ha? Naglakaslog kang saktan ako. Ang sampal na ito. Turuan kita kung paano igalang ang matatanda. Naghahanap ka ng kapahamakan, ha? Batang lalaki. Sila ay mga masamang tao. Madilim ang paligid. Hindi mo kayang labanan sila. Umalis ka na. Ngayon na. Humingi ka ng tawad sa direktor at sa mga bata. At dalhin mo ang mga ito. Umalis ka dito. Dito sa lugar na ito. Hindi mo ba alam kung sino ako, sangkot sa krimen? Hindi kita papatayin ngayon. Pareho tayo ng apelyido. At ang mga matatandang ito, maliit na bagay. Wala akong palalagpasin. Narinig mo ba? Kuya Biyaw. Kuya Biyaw, ayos ka lang ba? Kuya Biyaw, umalis. Umalis ka na, bilisin mo. Mabaho kang bata. Maghintay ka sa akin. Hindi kita palalagpasin. Bilisin mo, umalis ka na. Umalis ka na. Mabaho kang bata. Nasa loob ako ng sasakyan. Ano ang magagawa mo sa akin? Laging may oras na wala, di ba? Tingnan mo kung paano ko sila papatayin. P*** tang ina. Ito ay salamin na pangproteksyon. Ikaw, tanga. Halika na. Lumapit ka at suntukin mo ako. Ang mukha ko. Kuya, kapatid. Mali. Lolo at ninuno. Patawarin mo ako. Anong pangalan mo? Sangkot sa krimen, di ba? Ang pangalan ko ay Zhang Biao. Tawagin mo akong Xiao Biao. Sino ang nagpadala sa iyo? Si Huang Jia, ang prinsipe ng Qinglonggang. Siya ay interesado kay Qin ng Xiyun Group. Matagal na siyang nagnanais. Gusto niyang pilitin siya gamit ang bahay ampunan. Balik ka at sabihin sa prinsipe, kung sa susunod, magsagawa ka ulit ng ganitong kalokohan. Hindi lang isang mata ang usapan dito. Mata. Binata, salamat sa iyo. Sa hinaharap, huwag kang maging padalas Delos. Kung sakaling masaktan ka ulit, alam ba ng pamilya mo? Gaano kaya sila kasakit? Tita Chen. Anong nangyari sa iyo? Wala naman. Naalala ko lang ang anak ko. Nawala siya 10 taon na ang nakalipas, at hindi na siya bumalik. Tita Chen. Ako ito. Nandito na ako. Ikaw. Wala. Wuya. Ikaw talaga si Wuya. Nagbukas na ang mga mata ng Diyos. Nandito na ako. Mabuti na nandito ka na. Matapos kang mawala, patuloy na hinahanap ka ng mga kapatid mo. Lumipas na ang 10 taon. Lahat sila ay naging napakagandang mga babae. Ang panganay mong kapatid na si Qin Shiyun, ang CEO ng Xiyun Group. Ang pangatlong kapatid mong si Su Binga. Siya ay isang international flight attendant. At ang ika-4 mong kapatid na si Zhang Rueren. Siya ang pinuno ng pinakamalaking pribadong ospital sa probinsya. Ang ika-5 kapatid mong si Lin Xiaoya, isang sikat na influencer na may milyong taga-subaybay. At ang ika-7 kapatid mong si Liu Fanyan, isang dobleng award-winning actress. Tungkol naman sa ika-2 kapatid mong si Chang Faizhu. At ang ika-6 mong kapatid na si Shi Faishen. Siya ay palaging misteryoso. Ano man ang gawin niya, ayaw niyang ibulgar. Miss na miss ka na ng mga kapatid mo. Magmadali ka nang hanapin sila. Xiyun Group, dito na siguro iyon. Mukhang ang panganay. Ayos na ayos ang kalagayan. Xiyun Group, sa loob lamang ng 2 taon ay naging isa sa mga namungunang kumpanya sa Jiangcheng. Sayang at naiinis ang Qinglonggang. Ang industriya ay nahaharap sa mga hadlang. Sunod-sunod na nasa Syra. Anong nagkasala? Narinig ko sa mga bulong-bulungan. Anak siya ng pinuno ng Qinglonggang. Nagustuhan ni Huang Jia si Ginoong Qin. Sadyang pinapahirapan. Gusto niyang pilitin si Ginoong Qin na sumuko. Tingnan natin kung paano sosolusyonan ni Ginoong Qin ito.
Mukhang may problema ang nakatatandang kapatid. Ay, nasaan si Ginoong Chin? Batang kapatid, mukhang ikaw ay unang beses na makikita si Ginoong Chin, di ba? Ganitong kagandahan. Pati ang prinsipe ng Qinglonggang ay nalugmok na. Huwag nang pag-usapan ang katulad mo, na galing sa probinsya. Nakita ko ni Qin Shiyun. Siyempre, siya ay nagbigay ng pagmamahal. Kahit nagmamalaki, hindi nag-iisip. Sino ang hindi nakakaalam kay Ginoong Chin? Siya ay kilalang reyna ng yelo. Ikaw lang. Gusto mo pang siya ay yakapin. Dumating na si Ginoong Chin. Ito ang aking nakatatandang kapatid. Talagang siya ay kahanga-hanga. Ako ang nakatatandang kapatid. Ako si Wuya. Nandito na ako. Wuya. Nakakatandang kapatid, ikaw. Ano ang ginagawa mo? Sa buong Jiangcheng, sino ang hindi nakakaalam? Ang kapatid na hinahanap ni Ginoong Chin. Mayroong hugis puso na birthmark sa hita. Hugis puso na birthmark. Siya ay naglakas loob pang magpanggap. At sinabing hayaan si Ginoong Chin na magpakatotoo. Talagang nakakatawa ito. HMPH. Ikaw ang ika-308 na nagpipanggap na kapatid ko. Gayunpaman, ang iyong panlilinlang ay talagang pinakamasama. Ate, ako nga si Wuya. Ako. Dalhin mo ito. Ginoo, pakisubukan na humakbang pabalik. Ako. Mga Ginoo, alam ng lahat, ang aming Shiyun Group, ngayon ay humaharap sa malaking krisis. Nagpa siya akong humingi ng tulong mula sa lahat ng sektor, upang ilabas ang gantimpala para sa solusyon. Ang pinakamataas na gantimpala, ay 1 bilyon. Hindi nakakagulat na Shiyun Group ito. Talagang mayaman at malakas ang loob. Batay sa mga problema ng kumpanya, na hinaharap, nahati sa pananalapi, teknolohiya, medisina, enerhiya at seguridad. 5 pangunahing larangan. Bawat larangan ay may, mula B-level hanggang SSS level na 5 antas. 10 mga gawain. Sa bawat pagtaas ng antas ng gawain, ang gantimpala ay lumalaki ng 10 beses. 10 beses. Mukhang si Ginoong Chin ay handang makipaglaban ng todo. Ay, napakataas ng gantimpala, pero hindi ito madaling makuha. Ako ay isang tao sa Wall Street, na bumalik sa bansa na may bilyong dolyar na operasyon. At maaari lamang makumpleto ang level na gawain sa pananalapi. Higit pa rito, tumanggap ng gawain. Ito ay laban sa Qinglonggang. Gusto ko ng pera, hindi ng buhay. Mangyaring ang mga may interes. Ilabas ang telepono at iScan. Kunin ang gawain. Talaga bang walang tumanggap? Ngunit sa ngayon, ito ang tanging solusyon na naiisip ko. Ang nag-iisang paraan upang malutas ito. Ren Ziyuyi, Lin Wuya, sa level na gawain sa pananalapi. Ang gawain ay nakuha na. Sa level na gawain sa teknolohiya. Sa level na medisina, enerhiya. Ang sa level na gawain sa seguridad ay nakuha na. Ginoong Chin, siguradong nababaliw na ang taong iyon. Talaga bang tinanggap niya ang lahat ng sa level? Gawain. Lin Wuya, sa level na pananalapi. Sa level na teknolohiya, medisina, enerhiya. Ang sa level na gawain sa seguridad ay nakuha na. Sa level na pananalapi, teknolohiya, medisina, enerhiya. Ang sa level na gawain sa seguridad ay nakuha na. Talaga bang tinanggap niya ang SS level at lahat ng gawain sa level? Saan nanggaling ang taong ito? Hindi mo ba alam na kailangan mong pumirma ng kontrata? Kung sakaling mabaygo ka sa gawain, kailangan mong magbayad ng bayad sa paglabag sa kontrata. Si Lin Wuya, natanggap na ang A-level na gawain sa pananalapi, teknolohiya, medisina, enerhiya, seguridad. Lahat ng A-level na gawain ay natanggap na. Lahat ng A-level na gawain ay tinanggap. Mukhang ang taong ito ay nandito para magdulot ng gulo. Sapat na, kahit na nagkunwari kang kapatid ko. Pero dahil sa pangalan mo nakapareho ng sa akin, na kapatid, kailangan kong sabihin sa iyo, hindi ito biro. Ate, wala akong ginagawang biro. Talagang gusto kong tulungan ka. Si Lin Wuya, lahat ng level na gawain ay natanggap na. Siya lang mag-isa ay nakakuha ng lahat ng gawain. Kapag natanggap ang mga gawain na ito, kailangan mong tapusin lahat sa loob ng 1 oras. Huwag nang banggitin na wala kang kakayahang tapusin ito. Kahit na mayroon ka, paano mo magagawa ito mag-isa? Nasabay-sabay na tapusin ang 50 gawain. Ang gawain ni Lin Wuya ay malapit nang magsimula. Pakisuyo, pirmahan ng kontrata. Ang mga gawain na ito ay nangangailangan ng napakataas na antas ng kasanayan. Kahit na mayroon kang kasanayan, may ilang gawain
na hindi mo maaaring matapos. Sa level na gawain, hanapin si Lin Wuya. Daang-daang nangungunang internasyonal na detective, ay gumugol ng buong 10 taon. At walang balita. Sa level na gawain, humingi ng utang sa Qinglonggang. Kailangan mong harapin ito ng mag-isa. Daang-daang bihasang tao ng Qinglonggang. Pumunta ka ng mag-isa. Maaaring magdulot ito ng panganib sa buhay. Ate, huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang dito na maayos hanggang sa bumalik ako. Ay. Matagumpay na napirmahan ang kontrata ni Lin Wuya. Nagsimula na ang misyon. Ay, huwag munang umalis ang lahat. Nandito lang kami at maghihintay. Tingnan mo, ito ay tinanggap. Diyos ng lahat ng misyon. Paano siya naging? Pinaulanan ng sampal. Kaya't sa tingin ko, hindi na tayo makakahintay. Iyan ay tungkol sa Qinglonggang. May buhay na makakapasok pero walang buhay na makakalabas. Oo nga. Talagang masaya dito. Bakit ka nandito? Qin Shiyun, narinig kong ikaw. May malaking gantimpala. Nais na lampasan kami. Ang buong pagsasara ng Qinglonggang. Dumaan ako dito para tingnan. Tingnan kung mayroong mga taong hindi nag-iisip ng panganib. Na may lakas ng loob na tanggapin ang misyon na ito. Pasensya na, Huang Jia. May tao nang tumanggap ng misyon. Malaki ang Jiang Cheng. Laging may mga taong hindi natatakot sa inyo. Mga tao ng Qinglonggang. Hindi mo naman tinutukoy ito, di ba? Si Wuya na nga. Talagang may mga taong hindi na makapaghintay. Pumunta sa Qinglonggang para makipag-away. Talagang may talento siya. Si Qin Shiyun. Talaga namang ikaw. Sa sobrang pagkabahala, nagiging Padalas Delos. Oh, sa ampunan. May isa rin. Isang walang muwang na tao. Sinira ang aking magandang pagkakataon. Naglabas na ako ng underground warrant. Hintayin mong mahuli ko siya. Gusto kong putulin ang kanyang mga kamay at paa. Para makita nila. Ang sumalungat sa akin. Ang sumalungat sa Qinglonggang. Ano ang magiging kapalaran? Ano? Naglakas-loob kang manghimasok sa ampunan. Ikaw, walang hiya. Bakit kayong lahat ay nakatulala? Hulihin niyo siya para sa akin. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Isang grupo ng mga walang silbi. Huwag kalimutan. Sino ang nagbabayad sa inyo? Tingnan mo. Lahat ng ito ay mga taong marunong makisama. Huwag. Hawakan ang aking pamilya. Paano? Kilalang kilala. Bituin na parang yelo. Nagulat na natatakot. Bitawan mo ako. Akala ko'y napakakul mo. Hindi ka ba interesado sa aking panliligaw? Walang pakialam sa akin. Bitawan mo ako. Bahala ka sa buhay mo. Ano ang gusto mong gawin? Sabihin ko sa iyo. Ginagawa ko ang lahat ng ito, para lang ipakita sa iyo, ang mukha mong may pagdiriin sa akin. Sa harap ng aking ganap na kapangyarihan. Lumuhad ka, tanggapin ang kahihiyan. Hayaan mo akong gawin ang gusto ko. Hayaan ang pinuno ng pangkat ng mayayaman. Eksperto sa tradisyonal na medisina. Henyo sa pananaliksik. Diyos ng marketing. Lumapit ka at sagutin ang tawag. Ang mga gawain na ipinadala ko sa inyo. Natanggap nyo na, di ba? Bawat isa ay may kanya-kanyang larangan. Sa loob ng 50 minuto, dapat itong matapos lahat, Panginoon ng Kadiliman. Bagamat madali ang mga gawain na ito, pero 50 minuto, bawasan ng 10 taon ang parusa. Huwag mag-alala, Ginoo. Hindi aabot ng 50 minuto, kaya kung tapusin ito sa loob ng kalahating oras. Kaya kung gawin ito sa loob ng 20 minuto, isang grupo ng mga walang silbi. Ginoo, kailangan ko lang ng 5 minuto. Sige na, iwanan ko na ito sa inyo. Sino mang magkamali, dagdagan ng 100 taon ang parusa. Ang natitirang mga gawain sa ligtas na bahagi, kailangan kong ayusin ito sa aking sariling kamay. Sino ka, na naglakaslog na pumasok sa aking Qinglonggang? Ipakita ang inyong leader. Sabihin mo, ang mga tao ng Shiyun Group, narito ako para mangutang. Maliit na kuneho. Naglakaslog na maglasik ng gulo sa Qinglonggang. Ayaw mo nang mabuhay. Kailangan ko ang kanyang buhay.
Sino ka ba talaga? Sinabi ko na, narito ako para mangutang. Itatanong ko sa iyo ulit, bayad ba? O mamamatay ka? Ako ay magbabayad. Agad akong magbabayad. Ginoong Lin, tingnan ninyo, may iba pa bang utos? Tapusin mo ang mga gawaing ito para sa akin. At sabihin mo sa mga puwersang iyon, huwag makipag-away sa Shiyun Group. Kung hindi, ako mismo ang pupunta sa kanila. Oo, kayo mga nasa ilalim. Dapat kilala mo ito. Ito ay singsing ng Hari ng Kadiliman. 30 taon na ang nakalipas. Nawala ang Hari ng Kadiliman. Paano ito napunta sa iyo? Huwag magtanong ng hindi dapat. Oo, makapaglingkod kay Ginoong Lin. Karangalan ko ito. Mga bata, terror na. Para kay Ginoong Lin. Tapusin ang gawain. Ang maliit na kadiliman ay talagang mapanganib. Dagdagan pa ng 300 taon na pagkakabilanggo. Talaga nga, ang iyong pamilya ang iyong kahinaan. Narinig ko, mayroon ka pang 6. Napakagandang kapatid. Nakatira pa ba kayo ng magkasama? Huwag mong galawin ang pamilya ko. Tingnan ninyo, kilalang kilala, ang malamig na magandang babae na si Chin Shiyun. Ginoong Chin, naglakas loob pang humingi ng awa sa akin. Pero, humingi ng tulong. Kailangan ay may tamang pag-uugali sa paghingi ng tulong. Tapos na. Mukhang si Ginoong Chin ay, malamang ay mahuhuli na ni Wang Xiao. Gayon din, ano ang mas kapanapanabik kaysa sa pagpapasuko kay Chin Shiyun? Ang ganitong malamig na magandang babae, mas nakakapagpasigla pa. Gusto kita, sa harap ng lahat, lumuhad sa harap ko. Sabihin mong gusto mong maging aso ko. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang siya ay lumuhad sa iyo? Ang iyong pamilya ang iyong kahinaan. Narinig ko. Mayroon ka pang 6. Magandang kapatid na may pambihirang ganda. Nakatira pa kayo ng magkasama. Huwag mong galawin ang pamilya ko. Tingnan ninyo. Kilalang kilala. Ang yelo na magandang babae, si Chin Shiyun. Punong Chin. Nagmakaawa ka sa akin. Pero, humihingi ng tulong. Kailangan ng tamang asal sa paghingi ng tulong. Tapos na. Mukhang si Punong Chin ay, malamang ay mahuhuli na ni Wang Jia. Gayon din. Ano ang mas kapanapanabik kaysa sa pagpapasuko kay Chin Shiyun? Ang ganitong yelo na magandang babae. Mas nakakakilig pa. Gusto kita. Sa harap ng lahat. Lumuhad sa harap ko. Sabihin mong gusto mong maging aso ko. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang lumuhad siya sa'yo? Si Wang Jia. Siya nga, kaninang umaga sa ampunan. Siya ang nanakit sa akin. Ampunan. Siya ba talaga ay? Siya. Hindi ba siya umalis para sa misyon? Bakit ang bilis niyang bumalik? Hindi ba? Hindi siya pumunta sa Blue Dragon Gang. Mukhang may misyon siya. Ang taong laban sa Blue Dragon Gang. Ikaw na naman. Batang lalaki. Ito ay ikaw mismo. Nagdala ka ng problema sa sarili mo. Dapat sana ay may misyon. Para mapasaya si Chin Shiyun. Ngayon ay maayos na. Pati ang Blue Dragon Gang ay naiinis. Karapat-dapat, para sa pansin. Pati buhay ay hindi na pinapahalagahan. Wang Jia, wala siyang kinalaman dito. Hindi siya ang taong kaya mong asarin. Bilisan mo umalis. Anong presidente ng Shiyun Group? Sa harap ng ganap na kapangyarihan. Ang kayamanan mo, wala itong halaga. Kailangan ko lang ng isang salita, para mawala ka sa Jiangcheng. Walang matutuluyan. Ang inyong hindi maabot na yelo na magandang babae. Kailangan ko lang ng isang salita, para maakap kita. Bitawan mo ako. Batang lalaki, gusto mo bang saktan ako? Huwag. Siya ay prinsipe ng Blue Dragon Gang. Napakalakas ng kapangyarihan. Batang lalaki, nababaliw ka ba? Bilisin mo at bitawan si Wang Jia. Blue Dragon Gang, di ba? Napakalakas ng kapangyarihan, di ba? Wang Jia, ayos ka lang ba? Lumayo ka. Naglakas loob kang saktan ako. Mabuti. Napakabuti. Ito ang pinipilit mo ako. Ngayon, kahit sino ay kasama. Walang sino man ang makakalabas dito. Wang Jia, talagang wala tayong kinalaman dito. Ito iyon. Batang lalaki na walang kaalaman sa mundo. Tumanggap ng misyon. Laban sa Blue Dragon Gang. Siya rin ay matapang. Sinaktan ka. Walang alam. Agad kang lumuhad. Magbigay ng paggalang kay Wang Jia at umamin ng pagkakamali. Ayaw mo bang isama kami? Batang lalaki, hindi ka ba kanina napakamasigla? Ano pa ang sinasabi mo tungkol sa pagkuha ng utang sa Blue Dragon Gang? Hindi mo naman.
Talagang pumunta ka, di ba? Huang Jia, tingnan mo agad. Ang oras ng misyon na ito. Malapit nang matapos. Kapag nabigo ang misyon, lalabas ang 4 na salita. Tingnan natin kung paano pa siya magiging matigas ang dila. Sa oras na iyon, ipaalam sa kanya ang kapalaran ng laban sa Blue Dragon Gang. Sige, ibigay mo sa akin ang 3. Natapos na ang antas na SSS na misyon sa pananalapi. Enerhiya, kultura, teknolohiya, antas na SSS na misyon. Natapos na, antas na SSS na misyon. Lahat ay natapos na. Anong 3 ID ng trabaho? Hindi ito posible. Baka ako'y nalilito. Antas na 3S na misyon. Siya, natapos niya ang lahat. Sa katunayan, talagang natapos. Tiyak na imposible. Daan-daang bihasang tao ng Blue Dragon Gang ang narito. Matibay na pader. Paano mo magagawa na nakatayo dito ng buo at walang sira? Isang simpleng Blue Dragon Gang lamang. Isang titik ko, naglaho ang usok. Ang bagay na ito ay wala talagang kinalaman sa iyo. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi, huli na ang lahat. Ate, huwag mag-alala. Naalala mo ba? Noong bata ako sa ampunan, pinagtawanan ako ng isang grupo ng mga matatandang bata. Ikaw iyon. Ikalawang ate. Ikatlong ate. 7 ate ang hamarang sa akin. Sa mga panahong iyon, nangako ako sa aking sarili. Kapag ako'y lumaki na, tiyak na poprotektahan ko kayo. Imposible. Paano mo nagawa iyon? Sa mga panahong iyon, sinasabi niyo pa, na kapag lumaki, pakakasalan niyo ako. Wuya. Ikaw talaga ay si Wuya. Ang galing, Wuya. Sa wakas, bumalik ka na. Lumaki ka na. Mga ginoo at ginang, natagpuan ko na ang kapatid kong lalaki. Bumalik na ang kapatid kong lalaki. Mabuti. Napakabuti. Akala niyo wala ako, ano? Magkakasama pa rin kayo. Shin Shi-yun. Anong klaseng sirang sistema ang ginawa mo? Kasama ang lalaking ito. Nakipagsabuatan kayo para takutin ako. Tatawagan ko na ang tatay ko ngayon. Kapag dumating na ang tatay ko, tingnan ko kung ano ang gagawin niyo. Hello, tay. Nasa Shi-yun group ako. Sinaktan ako ng tao. Sino iyon? Huwag kang kumilos ng Padalos Delos. Nandito na ako. Narinig mo ba? Dadating na ang tatay ko. Ikaw. At kayo. Tapos na ang lahat. Pagsisisihan ninyo ito. Mabuhay sa mundong ito. Tapos na. Talagang dumating na si Huang. Ang batang ito ay nagdulot ng gulo. Kasalanan mo ito. Kailangan mo talagang magmalaki. Ngayon ay pinahihirapan mo kami. Lahat tayo ay nadamay. Wuya. Bilisan mo at umalis ka na. Ang taong ito, si Huang, ay walang awa. Talagang masasaktan ka niya. Ate, huwag kang matakot. Nandito lang ako at naghihintay sa kanya. Kahit malapit na ang panganib, matigas pa rin ang dila. Tingnan mo ang sarili mo. Anong klaseng tao ang nahanap mo? Isang taong puro salita lang. Takot na pagong. Kapag dumating ang tatay ko, papayagan ko siyang lumuhad sa harap mo para makita mo. Anong klaseng tao ang hinanap mo? Ang sinasabing suporta ay parang aso na nanginginig at humihingi ng awa. Talagang dumating na si Pangulong Huang. Tapos na talaga ito. Wuya, tumayo ka sa likod ko. Tatay, tatay. Siya nga, ito ang lalaking ito. Sinampal niya ako. Sinabihan ka pa niyang matandang pagong. Sinasabi pang mga tao ng Blue Dragon Gang ay mga cute. Itay, bilisan mong ayusin siya. Gusto ko siya ng 3 beses. Itay, anong ginagawa mo? Agad na magbigay ng utos. Bilisan mong sirain siya. Gusto ko siya ng 3 beses. Itay, siya iyon. Mali ang taong tinamaan mo. Ikaw, hayop na walang mata. Itay, kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Huwag mo akong hilahin. Ang buong Blue Dragon Gang ay kasama sa libingan. Patayin kita, anak na suwail. Bakit ang tindi ng suntok mo? Ikaw ang tinamaan. Hayop na walang mata. Isipin mong hindi kita pinanganak. Itay, siya iyon. Ginoong Lin, patawarin mo ako, Ginoong Lin. Ako ang may kasalanan sa pagpapalaki ng anak. Ako, si Huang Tianba, ang dapat mamatay. Tingnan mo, ginawa ko ito para sa iyo. Para sa iyong kapakanan. Patawarin mo ako at ang anak ko. Isang buhay ng aso. Sana, tumulong sa taong ito, si Lin Wuya. Talaga bang ang mga misyon na iyon ay natapos niya? Ano ang nangyari? Imposible.
Ngayon, iniisip mo pa rin. Ang Blue Dragon Gang ninyo, kapangyarihan, ay mataas pa rin. Tingnan mo, ginawa mo ito para sa akin. Walang susunod na pagkakataon. Salamat, Ginoong Lin. Agad na dalhin siya. Wala nang problema ang ate. Ngayon ay naalis na ang krisis sa kumpanya. Sa hinaharap, wala nang sino man ang makakapagbanta sa iyo. Wuya, ayos ka lang ba? Wala ka bang sugat? Ayos lang ako. Napakabuti. Talagang napakabuti. Mabuti at bumalik ka. Halika, Wuya. Bilisan mo, pumasok ka. Nasaan ang ibang ate? Kami na 7 magkakapatid na babae. Kahit na magkasama kami sa isang bubong. Pero madalas ay hindi kami nagkikita. Ang pangalawang kapatid na si Zoe at ang ika-6 na kapatid na si Faishan. Hindi alam kung ano ang ginagawa nila. Palaging may misteryo at hindi madalas umuwi. Ang pangatlong kapatid na si Binga ay nasa international na flight. Laging lumilipad dito at doon. Ang ika-7 kapatid na si Fanyan kamakailan. Parang may concert siya sa Seoul. Kaya't madalas din silang hindi umuwi. Ang pang-4 na kapatid ay nagbukas ng isang pribadong ospital. Pero nagtatrabaho sila hanggang gabi bago umuwi. Oh, tama nga. Ang pang-5 kapatid na si Xiaoya ay isang streamer. Mahilig lang siyang manatili sa bahay sa araw-araw. Itong ate, talagang hindi mo ako itinuturing na estranghero. Kaya, ngayon sa bahay, ay natira na lang. Tayong dalawa. Ate, ano ang balak mo? Ate, nakalimutan mo na. Lumipas na ang 10 taon. Lumaki na ako, at tumangkad na rin. Wuya, totoong lumaki ka na. Akala ng ate, na hindi na kita makikita sa buhay na ito. Tara, tingnan natin sa sala. Kaya pala sa mga nakaraang taon, naglingkod ka sa militar. Oo, pero, paano mo natapos ng sabay-sabay? Ang napakaraming gawain. At saka, ang leader ng Blue Dragon Gang. Bakit siya natatakot sa iyo? Noong naglilingkod ako sa militar, nakatulong ako sa ilang tao, kaya't handa silang tumulong sa akin. At saka, ang leader ng Blue Dragon Gang, natatakot din sa kanila. Oo, ang pagtulong sa kanilang pagbabago ay maituturing na tulong. Ang halaga ng utang na loob ng mga taong ito, ay hindi matutumbasan. Ginamit niya ito para tulungan ako. Lumipas na ang 10 taon. Ang ating relasyon ay hindi nagbago. Halika, Wuya. Habarin mo ang damit. Liligpitin ko ito para sa iyo. Ate, hindi na ako bata. Kaya ko nang maglaba mag-isa. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kahit na umabot ka ng 80 taon. Sa mata ng ate, ikaw ay bata pa rin. Halika. Ay nako, ano bang ikinahihiya mo? Ay. Ano ang ginagawa nyo? Pinuno ng mga tigre, tama ba? Ayaw ni Wuya. Pinuno ng alyansa. Ang hinahanap mo ay si Lin Wuya. Natagpuan na. Nasaan siya? Tumabi ka. Ano pang hinihintay mo? Itayo mo siya. Batang lalaki. Ngayon, lumuhad ka. Maaari ko pang iwanan sa iyo ang buo mong katawan. Siya ang unang nanakit sa aking ina. Bawiin ko ang sakit sa pamamagitan ng sakit. Mata sa mata. Hindi naman labis, di ba? Talagang mayabang. Ginoong Shi. Wasakin siya. HMPH. Wuya, mabilis, umiwas ka. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na galawin siya. Napakalakas na kakayahan. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman. Pangalawang ate. Mabaho, batang lalaki. Ikaw nga, sa wakas, nakabalik ka na. Alam mo ba, gaano katagal na naming hinahanap ka? Pangalawang ate, pasensya na. Nag-alala ka. Pangalawang ate, hindi ko akalain na marunong ka ng martial arts. Walang duda na sa mga oras na ito. Lagi kang misteryoso. Pangalawang kapatid na babae.
Bakit ka nandito? Nalaman ko ang kinaroroonan ng nakababatang kapatid na si Woya. At nalaman kong may problema ang ampunan. Kaya't agad akong pumunta dito. Tia Chen, nagdusa ka. Mabuti at nakabalik ka. Mabuti at nakabalik ka. Pangalawang ate, huwag makipagbanggaan sa kanya. Woya, huwag kang mag-alala. Nandyan ang ate. Walang makakasakit sa'yo. Pangalawang kapatid na babae. Pangalawang ate. Pangalawang ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mangyaring humingi ng tulong kay Ginoong Shu. Dapat siyang wasakin. Shu family. Shu family ng pamilya ng mga mandirigma sa bansang Dragon. May mga tao pang nabubuhay. At nagkukubli sa maliit na lungsod ng Jiang. Shu family. Ang Shu family ay ang pinakamakapangyarihang pamilya ng mga mandirigma. Lahat ay mahilig sa digmaan at labis na mayabang. Sa kalaunan, nakipag-alyansa sa Diyos ng pagpatay at ang buong pamilya ay pinatay ng Diyos ng pagpatay. Kaya ang Diyos ng pagpatay na ito ay talagang nakakatakot. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ng pagpatay ay nasupres ng hari ng impyerno ng bilangguan ng mga Diyos. At siya mismo ang nagdala sa bilangguan ng mga Diyos. Ang maliit na Diyos ng pagpatay ay talagang delikado. Mukhang kailangan siyang bigyan ng karagdagang parusa. 500 taon ay sapat na. Walang galang. Si Ginoong Shu ay ang tigre ng bundok sa lungsod ng Jiang. Ang pinakamalakas na mandirigma sa ilalim ni pinuno ng mga tigre. Ang dahilan kung bakit mayroon si pinuno ng mga tigre ng ganitong katayuan ay dahil sa kontribusyon ni Ginoong Shu. At ito rin ay maaari ninyong suron. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Tanggapin mo ang kamatayan. Mag-ingat ka, pangalawang ate. Pangalawang kapatid. Talagang hindi nakakahiya ang mga tao ng Shu. Pangalawang ate, kakagaling mo lang sa sugat. Hindi kanya kaya, kahit na hindi ako nasaktan. Hindi pa rin ako makakalaban sa kanya. Batang lalaki, hindi ka ba kanina napakaangas? Si Ginoong Shu ay nagbigay ng babala. Ngayon, lahat kayo ay mamamatay dito. Ginoong Shu, sobrang mayabang niya. Kailangan siyang patayin. Wuya, bumalik ka na. Hindi kanya kaya. Bumalik ka, Wuya. Bumalik ka na, nakababatang kapatid. Mga ate, Tia Chen, huwag kayong mag-alala. Nagsumpa ako noon. Basta't nandito ako. Hindi ko hahayaang sinuman. Masaktan kayo kahit kaunti. Wuya, anong sinasabi mo? Hindi ba't dapat tayong mga ate, na nakatingin lang habang namamatay ka? Oo nga, kung mamamatay, dapat mga ate ang mauunang mamatay. Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay. Wuya. Ang ganda ng nakakaantig na tanawin. Mahalaga ba sila sa'yo? Ako'y nagtataka. Kung sila'y lahat mamamatay, ano ang gagawin mo? Wala nang kung. Basta't nandito ako, hindi sila mamamatay. Sige, tanggapin mo ito. Wuya. Hindi ba ako nananaginip? Wuya, ayos ka lang ba? May nasaktan ba? Ate, ayos lang ako. Wuya, ikaw, bakit ang lakas mo? Napili noong nasa unit, pumasok sa natatanging unit ng mga kawal, at sumunod sa punong tagapagsanay. Natutong gumawa ng ilang mga suntok at sipa. Natatanging unit ng mga kawal, tagapagsanay, itinuro sa iyo. Hindi ba't siya ang Diyos ng kamatayan? HMM, hindi ba ang Diyos ng kamatayan ang pinuno ng bilangguan ng mga Diyos? Paano ito nauugnay sa natatanging unit ng mga kawal ng bansang Dragon? May kaugnayan. Bilangguan ng mga Diyos. Ito ay ng iba't ibang bansa, para sa pagkulong ng mga pinakamasasamang kriminal. Pangkalahatang bilangguan. Sa loob ng 100 taon, ang mga bansa ay nagpalitan sa pagbabantay. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng mga bilanggo, kaya't maraming namatay at nasugatan. Hanggang sa ang bansang Dragon, nagpadala ng unit na may pangalang Diyos ng Kamatayan. 300,000 punong tagapagsanay ng natatanging unit ng mga kawal. Mula noon,
Walang sino man ang naglakas loob na magpakasuwail sa bilangguan ng mga Diyos. Wow, ang sarap, ang ganda nito. Noong panahon ng hari ng mga patay, sa mga natatanging unit ng mga kawal na dinala, maraming kilalang tao ang lumitaw. Halimbawa, ang unang Diyos ng digmaan ng bansang dragon, si Longzon, na siya mismo ang nagturo ng hari ng mga patay. Kaya, ang kapatid ay may ganitong kakayahan. Kaya hindi na ito nakakagulat. Huwag kayong magyabang. Batang ito, kahit na magaling ka, ano naman ang mangyayari? Narito tayo sa lungsod ng Jiang. Sa lungsod ng Jiang, pagdating sa kapangyarihan, sinasabi ng pinuno ng mga tigre na siya ang una. Walang sino man ang magtatangkang magsabi ng pangalawa. Huwag kayong magkamali. Huwag dapat magudyok sa pinuno ng mga tigre. Maliit na pinuno ng mga tigre. Ano ang mangyayari kung tayo ay magudyok? Kapatid na babae. Walang kaalam-alam na bata. Hindi alam na ang lungsod ng Jiang ay may nakaupong tigre. Ang lakas ng pinuno ng mga tigre. Sa lungsod ng Jiang, kung magudyok ka sa pinuno ng mga tigre, tanging 100 patungo sa kamatayan. Nakaupong tigre. Narinig ko na ang pangalang ito. Hindi siya isang simpleng tao. Ano ang gagawin natin? Ano ang tawag dito na tigre? Bakit ang lakas nito? Magbigay galang sa pinuno ng mga tigre. Ginoong Joe. Natagpuan na ang kinaroroonan ni Lin Woyao. Saan? Nasa aming puso orphanage. Kakakuha ko lang ng balita. Nagkaroon siya ng alitan sa mga tao ni Zhao Hu. Bakit siya pa talaga? Si Zhao Hu ay hindi basta-basta. Kung ibang tao, marahil ay may pag-aalinlangan. Pero itong Sitong Tiger, siya ang pinakamakapangyarihan sa 3 probinsya ng Jiangbei. Siya ang pinakamasamang tao. Bilisan mo. Tipunin ng mga pulis at mga unit. I-activate ang helicopter. Pumunta sa pinakamabilis na paraan. Sige. Baka hindi na umabot. Kakakuha lang ng balita mula sa satellite. Nandyan na si Zhao Hu. Kailangan din nating pumunta. Kapag may nangyaring masama kay Lin Woyao, wawasak ang lahat. Sige, aasikasuhin ko na ito. Pinuno ng mga tigre, pinuno ng mga tigre. Nandito na kayo, pinuno ng mga tigre. Ang aking mga tauhan ay hindi naging epektibo. Pakiusap, parusahan ninyo ako. Ako na ang tatanggap ng parusa. Oo, gusto kong makita. Sino? Ang may lakas ng loob na labanan ang Sitong Tiger ng Jiang Province. Ito. Pinuno ng mga tigre. Anong nangyayari dito? Sitong Tiger ng Jiang Province. Magandang araw, Ginoong Lin. Diyos ko, ito ang pamamaraan ng kilak na karayom ng 3 talento. Munting kapatid na walang hanggan. Saan mo ito natutunan? Oo, yung matandang tao na bantog sa medisina ng bansa. Talagang kailangan akong turuan. Nagbibiruan ka lang. Totoo. Ginoong Warden, mayroon akong nakatagong pondo dito. Nagkakahalaga ng 300 bilyon. Lahat ito'y ibibigay ko sa iyo bilang paggalang. Bawasan ang parusa ng 5 taon. 5 taon lang. Ginoong Warden, noong nakaraan, bumili ako ng isang maliit na isla. Ano man ang kailangan mo sa isla, nandyan. Bawasan ang parusa ng 10 taon. Salamat, Ginoong Warden. Napakabuti. Sa loob ng 180 taon, makakalabas na ako. Ginoong Warden, mayroon akong isang natatanging kasanayan, na tinatawag na pilak na karayom ng 3 talento. Nais kong ialay ito sa iyo. Ito, hindi na kailangan. Ginoong Warden, pakiusap. Isaalang-alang mo ang aking katandaan. Tanggapin mo na lang. Sige na. Oh, naiintindihan ko na. Ikaw ay disipulo ng bantog na manggagamot ng bansa. Tama ba? Maaaring ganun. Totoong nalasan nga.
Nasaan ako? Ginoong Long, nasa ospital ka ngayon. Kanina ay wala kang malay. Hindi malinaw ang iyong isip. Ngayon ay halos magaling na. Dati, maganda ang aking kalusugan. Paano ako biglang nagkasakit? Ikaw nga, ito ay Nolleson. At saka, ang lason ay pumapasok sa pamamagitan ng bibig. Nolleson. Paano ako Nolleson? Sa mga nakaraang araw, halos hindi ako umalis sa villa. Marahil, ang mga tao sa paligid mo, ang naglagay ng lason. Posible nga, maaari rin kitang tulungan na hanapin ang salarin na naglagay ng lason. Pumasok ka. Kailangan pa ni Ginoong Long ng kalahating araw bago siya magising. Maaari kayong magbantay sa paligid. Pero, ang pilak na karayom sa kanyang tiyan ay huwag na huwag bunutin. Kapag ito ay nabunot, ang mga resulta ay hindi maisip. Maaaring magdulot ito ng panganib sa buhay. Kaya't manatili kayo dito. Umalis na kami. Tumayo ka dyan. Hindi mo ginaisang ang aking ama. Ngayon gusto mo nang tumakas. Nakikita kita. Talagang nagsisinungaling ka. Hindi lang na hindi mo ginaisang ang aking ama. Ngayon ay pinapabagal mo pa kami. Nang kalahating araw. Ikaw, masamang babae. Kung ang aming ama ay may mangyaring masama, hindi kita mapapatawad. At saka, isang maliit na pilak na karayom. Gaano ba ito kahalaga? Hindi ako naniniwala. Kung bunutin ito, anong epekto ang maaring mangyari? Nakita mo ba? Siya ay nandaraya sa atin. At pinipigilan din ang paggamot ng aking ama. Isang babae na nasa 20. Ano ang alam niya tungkol sa tradisyonal na medisina? Siya ay talagang isang mandaraya. Mandaraya. Direktor Jiang. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Lumuhad ka. Humingi ng tawad kay Direktor Jiang. Itay, hindi ka makapaniwala. Talagang nagising. Paano? Nagising ako. Mukhang nagulat ka. Wala. Paano mangyayari yun, Itay? Makakagising ka. Napakabuti talaga, Itay. Kung hindi ko lang, bunutin ang pilak na karayom sa katawan ng aking ama. Maaaring ang aking ama, hindi na magising kailanman. Hindi ka nailigtas ng tao. Ikaw, masamang babae. Magandang suntok, Long Humingi ng tawad kay Direktor Jiang. Itay, pinapapahingi mo ako ng tawad. Humingi ng tawad. Direktor Jiang, pasensya na. Lumuhad. Lumuhad ako. Sabihin, bakit mo ako nalasan? Ano ang sinasabi mo? Paano ko naman maaring lasunin kayo? Ako ang tunay mong anak, Tay. Gusto mo pang magtanggol? Matagal na akong gising. Hindi ako may sakit, kundi ako'y nalasan. Kung hindi mo ako gustong saktan, bakit mo kailangang bunutin ang pilak na karayom sa katawan ko? Tay, nakita kong hindi ka pa nagigising. Akala ko ay niloloko ako ni Direktor Jiang. Kaya't nag-alala ako at naisip, ilipat ka para ipagpatuloy ang paggamot. Sa sobrang pag-aalala, kaya't nagawa ko ang mga bagay na ito. Sa puntong ito, hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan. Ang lason ay pumapasok sa pamamagitan ng bibig. Sa mga nakaraang araw, hindi ako umalis sa bahay. Ipinapakita nito, ang taong naglagay ng lason, ay nandyan lang sa paligid. Nagtanong na ako, sa kusinero ng bahay. Siya ay umamin na, siya ang naglagay ng lason. Ito ay iyong utos. Hindi mo pa rin ito inaamin. Tay, nagkamali ako, Tay. Napilitan din ako, Tay. Nagkamali ako. Sa totoo lang, hindi ko siya pinilit na magsalita. Ang kusinero ng bahay. Kanina, nagbibiro lang ako sa iyo. Hindi ko inasahan na ikaw talaga. Ikaw na, guwapo. Bakit mo kailangang saktan ng ama? Ako, pinipilit din ako. Yung mga tao sa kasino ay may plano. Tinatalo nila ako ng maraming pera. Hindi ko kayang bayaran. Para sa mana. Kaya ko ito ginawa. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Huwag kang tumaya. Pero ayaw mong makinig. Magkano ang utang mo sa kasino? 50 bilyon. Hindi mo ba kayang sirain ang Long family? Ayaw mo talagang matalo. Si Long Da. Ibebenta ang mga ari-arian ng pamilya. Magbenta ng isang bahagi para bayaran ang kanyang utang sa sugal. Bukod dito, mula sa araw na ito, palalayasin si Long San. Palalayasin si Long Palayasin mula sa Long family. Huwag naman, Dad.
Tara na. Huwag mo akong palayasin, Dad. Huwag mo akong palayasin. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Okay lang. Ginoong Lin, salamat. Ibigay mo sa akin ang long card. Ginoong Lin, ito ako. Long card ng Long Family. Ang may hawak ng card na ito ay maaaring sa amin. Sa lahat ng ari-arian ng Long Family, masiyahan sa pinakamataas na libreng serbisyo. Bukod dito, maaari ring hawakan ang card na ito. Gamitin ang lahat ng aming Long Family. Lahat ng ari-arian at yaman. Hindi na kailangan. Maliit na tulong lamang. Ginoong Lin, ito ay talagang maliit na tulong para sa inyo. Talagang maliit na tulong lamang. Ngunit para sa aming pamilya Long, ito ay isang utang na loob na nagligtas ng buhay. Umaasa pa rin. Ginoong Lin, sana tanggapin ninyo. Pakiusap, Ginoong Lin, tanggapin ninyo. Sige na, mas mabuti pang sumunod na lamang. Ginoo, magpahinga ka muna. Hindi na kami makikialam. Tara na. Paano mo maibibigay ang long card sa kanya? Kapag mayroon ka ng long card, ito ay katumbas ng pagkontrol sa buong pamilya Long. Katayuan ay katumbas ng sa inyo, kahit na nailigtas niya kayo. Ngunit hindi mo maibigay ang ganitong mahalagang bagay. Ano ang alam mo? Ang mahalaga sa akin ay ito sa kanya. Higit pa rito, ang aking pananaw ay hindi kailanman nagkamali, kahit na hindi ko alam ang lalim ni Ginoong Lin. Ngunit may kutob ako. Siya ay hindi isang karaniwang tao. Bukod dito, kanina, siya ayaw tumanggap ng long card. Hindi dahil hindi niya alam ang halaga ng long card, kundi hindi niya ito pinapansin. Munting kapatid na huya. Ngayon, ikaw ay talagang kahanga-hanga. Bago ka bumalik, ako at ang mga kapatid na babae ay pareho ang iniisip. Sa tingin ko, walang silbi ang mga lalaki. Kaya nga, hindi na kami mag-aasawa sa buhay na ito. Pero ngayon, binago mo ang aking isip. Naalala ko noong bata pa ako, hindi mo ba sinabi na gusto mong kami ng mga kapatid ay mag-asawa sa iyo? Ang saya noong bata pa, nakakapagsalita ng kahit anong bagay, kaya hindi mo naiisip na gawing realidad ito. Pang-apat na ate, huwag ka nang magbiro. Sa puso ko, kayo ay parang mga tunay na kapatid. Totoo ba? Pero, naaalala ko na parang wala tayong ugnayang dugo. Kung kami ng ilang kapatid ay mag-aasawa sa iyo, hindi ba't mas magiging malapit pa tayo? Pang-apat na ate, huwag kang magbiro. Sa puso ko, kayo ay parang mga tunay na kapatid. Wala akong anumang masamang intensyon sa inyo. Totoo ba? Kaya, makaka-relax na ako. Anong dapat ipag-alala? Ipinag-aalala kita. Sa kabila ng lahat, ikaw ngayon ay nakatira kasama namin ng mga kapatid. Nasa bahay kami, at sanay na nakadamit ng mas magaan. Natatakot ako na magkaroon ka ng masamang intensyon sa amin. Akala ko ay isang pagsubok lang. Nakakainis. Ang humahabol sa amin na 7 magkakapatid. Lahat sila ay mula sa Jiangcheng hanggang sa Pransya. Siya ay tila walang pakialam. Hoy, Tita Chen. Wuya, abala ka ba? Wala. Ano ang kailangan mo? Wuya, gusto mo bang makilala ang isang tao? Isa sa mga pamangkin ng aking kapatid na babae. Napakaganda niya. Ipapakilala ko siya sa iyo. Tita Chen, sobrang bata ko pa. Wala akong paghahanda para sa pakikipagrelasyon. Anong kabataan? Ikaw ay higit sa 20 na. Mag-date ka pa ng ilang taon. Sakto lang na magpakasal ka na. Sige na, tungkol sa bagay na ito, si Tita Chen ang magdedesisyon. Ngayong gabi ng alas 7, kailangan mong pumunta. Tawag ni Tita Chen. Sabi, kailangan akong ipakilala sa isang tao para sa pagpapakilala. Pagpapakilala para sa kasal. Kaya't pumunta ka na. Sa wakas, ito ay isang magandang intensyon mula kay Tita Chen. Sakaling ang iyong ipapakilala ay isang napakagandang tao. Napakaganda. Kung siya ay talagang napakaganda, kulang pa siya sa mga manliligaw. Kailangan pa ba ng pagpapakilala? Oo nga. Bukod dito, kahit gaano pa kaganda, hindi siya kasing ganda ng aking nakatatandang kapatid.
Mas maganda ba ako kaysa sa aking pang-apat na ate? Munting kapatid na si Wuya. Ang tamis ng iyong bibig ngayon. Sige, magpapakilala tayo para sa kasal. Tama. Sakyan mo ang aking sasakyan. Hindi na kailangan. Sandali lang. Maghahanap lang ako ng shared bike. Sige, sakyan ko na lang. Sumakay ng shared bike. Ikaw ang aming mahal na munting kapatid. Magpunta sa pagpapakilala para sa kasal. Paano ka naman makakasakay ng shared bike kung sa tingin mo ang aking sasakyan ay hindi sapat na maganda? Maaari mong sakyan ang Maserati ng aking ate. Hindi naman iyon. Kahit na ito ay simpleng pagdaan lang. Pero, ayaw ko pa rin makatagpo ng masyadong material na babae. Wuya, Tita Chen. Ito si Tita Zhang. Bai Jia, ito ang nabanggit ko sa inyo, Lin Wuya. Kumusta, Tita Zhang? Miss Bai Jia, kumusta? Kumusta? Ang batang ito ay talagang gwapo. Pasensya na. Ang aking pamangkin ay napabayan. Walang anuman. Hindi ba't sinabi mo, napupunta tayo sa parke, para maglakad-lakad sa kabila? Oo, maglakad-lakad. Mag-usap kayong dalawa. Maglakad tayo ng kaunti. Mag-usap tayo sandali. Usap. Ito ay, narito ang mga pagkain at inumin para sa inyo. Mag-usap kayo sandali. Tara na. Ayos. Dahil nandito tayo para sa pagpapakilala para sa kasal, kaya't linawin natin ang mga bagay. May bahay ka ba? Wala. Nakatira ako kasama ang mga kapatid kong babae. Paano ka nakarating dito? May sasakyan ka ba? Iyon. Ayos naman. Kahit na hindi ito isang mamahaling sasakyan, isang Audi A8, maayos din naman ito, para sa pang-araw-araw na gamit. Sa tingin ko, nagkamali ka ng pagkaintindi. Sinasakyan ko ang bisikleta na ibinabahagi. Kaya wala kang sasakyan. Nakatira ako kasama ang kapatid kong babae. Kaya, hindi na kailangan bumili ng sasakyan. Kaya't ang sasakyan ng kapatid mo ay hindi rin iyo. Kung tayo ay magkakasama, kailangan mong bilhan ako ng sasakyan. Dapat ay BBA level man lang. May iba ka pa bang hinihingi? Tungkol sa iba pang hinihingi, pagkatapos nating magkasama, kailangan mong ibigay sa akin ang iyong salary card para ingatan. Bawat buwan, bibigyan kita ng tiyak na allowance. Sa mga pista, kailangan mong bigyan ako ng regalo. Sandali lang. Sinasabi mo ba, anumang piyesta, kailangan mo bang bigyan ako ng regalo? Oo nga, mayroon ka bang katanungan? Magbigay ng regalo sa girlfriend. Hindi ba ito natural? Bawat piyesta, hindi ko ito makakalimutan. Sandali lang. Paano naman ang Qingming Festival? Kailangan din ba ng regalo sa Qingming Festival? Bigyan kita ng regalo. Ginagawa mo ito ng sadya, di ba? Ituloy mo. Pagkatapos nating magsama, sana hindi mo pakialaman ang aking pribadong buhay. Gusto kong sumayaw sa disco, mag-bar. Gusto kong umuwi kailanman. Kahit gaano katagal akong umuwi, kailangan mong bumangon agad para buksan ang pinto. Gusto nang sumayaw sa disco, at gusto rin ng mag-nightclub. Karaniwan, gusto nang sumayaw sa disco at mga batang babae na naglalakad sa nightclub. Nagbubuntis. Hindi ito magiging masama. Oo nga, ang aking swerte. Palaging maganda. Kaya, mayroon ka bang iba pang mga hinihingi? Meron pa. Gusto ko ng 500,000 halaga ng dowry. Sa pinakamataas, isang kumot lang ang kasama. Pagkatapos nating magsama, hindi ka pinapayagang makipaglandian. At mayroon akong ilang mga lalaking kaibigan. Maganda ang relasyon namin. Madalas kaming magkasama sa paglalakbay. Kapag kasama ko sila, maaaring hindi na ako umuwi. Huwag ka ring magselos sa kanila. Sila ay mga kaibigan na lalaki lamang. Para lang ito sa palabas. Hindi ko inasahan na makatagpo ng ganitong kakaiba. Ginoong Bai Jia, alam mo ba kung ano ang ginagawa ko? Gusto ko sanang itanong sa iyo, ano ang trabaho mo? Mayroon bang 5,000 sahod sa isang buwan? Sa totoo lang, madali akong alagaan. Sapat na ang 5,000 sa isang buwan. 5,000 sa isang buwan. Nakatira ka sa ICU. Bukod dito, ako ang gumagawa ng mga susi. Pwede bang magtanong, ikaw ba ay karapat-dapat? Hindi ako karapat-dapat. Anong susi ang dapat kong gawin? Nandito ako para sa pagpapakilala para sa kasal. May sira ka ba sa ulo? Alam mo rin na hindi ka karapat-dapat.
Dahil nandito ka para sa pagpapakilala. Kapag naglalatag ka ng mga kondisyon, mangyaring maging makatotohanan ka. Ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Hindi ba ang mga hinihingi ko ay hindi makatotohanan? Sobra ba ang mga hinihingi ko? Ayaw kong dahil sa aking kapareha ay hadlangan ng aking kalayaan. Ngayon, ang mga lalaki, 1 buwan na walang 5,000. Hindi ba't iyon ay isang pulubi? Bakit ka pa lumalabas para sa pagpapakilala? Dahil marami kang hinihingi, kaya't maaari bang itanong, ano ang meron ka? Ako, mayroon akong magandang mukha. Sa lipunang ito ngayon, ang mga babae, basta't maganda, ay okay na. Magandang mukha. Mukhang nagpa-opera ka na, di ba? At saka, mukhang hindi ka dito para maghanap ng kapareha para sa pagpapakilala. Nandito ka para maghanap ng kapalit, di ba? Kung ganun, mabuti pang manatili ka na lang sa bahay. Huwag kang maglakad-lakad, upang maiwasan ang paggalaw ng bata. Ako. Tama, naway makahanap ka agad ng kapalit. Tumigil ka dyan, Ginoo. Magandang araw, pakibayaran ang bill. Mahirap, hindi kayang bayaran ang utang. Anong pinapakita mo? Kahit na ako'y buntis, kaya mo bang maging kapalit? Iyon ay iyong swerte. Ikaw ay isang mahirap, sa katulad mo. Bakit ka pa lumalabas para sa pagpapakilala? Hindi ka ba nahihiya? Wow, wow, kailan? Ako rin ay magkakaroon ng ganitong kagandang kotse. Mahirap, walang kwenta. Anong tinitingnan mo? Sa buong buhay mo, ay hindi mo makakamit, kahit kaunting pagkakataon. Ikaw ay, para lang masiyahan sa paningin. Sa huli, ang kinikita mo sa 1 taon, tinatayang, ay hindi sapat, para makabili ng 1 buwan, ng mga pampaganda. Dumating sila para hanapin ako. Hanapin ka. Hindi ka rin naman nag-iisip. Tingnan mo ang sarili mo. Anong klaseng asal? Sa gitna ng gabi, dito ka lang nag-iisip ng kalokohan. Kamusta? Ako ang nakatatandang kapatid ni Wuya, Shin Shiyun, Pangulo ng Shiyun Group. Fight Zhu, ikalawang kapatid ni Wuya. Ako ang kanyang pang-4 na kapatid. Ang pangalan ko ay Jiang Rueren, pinakamalaking pribadong direktor ng ospital. Ang ginang na ito, kamakailan, ikaw, na nagalit kay Wuya, na nag-iingay. Ate, nakakatandang kapatid, Tula, Pangulo ng Shiyun Group. Direktor ng pribadong ospital. Ay, nakatatandang kapatid, ikalawang kapatid, pang-4 na kapatid, wala nang dapat pag-usapan. Tere na. Ay, huwag kang magmadali umalis. Sabihin mo sa pang-4 na kapatid, na nangyari kanina, anong magandang bagay. Mali. Ginoong Lin, teka, ako'y may mata ngunit walang nakikita. Ang mga kondisyon na sinabi ko, lahat ng iyon ay biro lamang. Tungkol sa dote, ako, huwag na ang 500,000. 100,000. Ah, hindi. 5,000. Ang bahay ay maaari nating magtulungan tayo. Sasakyan. Ayaw ko na ng sasakyan. Hindi na kailangan. Ang iyong magandang intensyon. Hindi ko kayang tiisin. Yung bata, kapag isinilang ang bata, maaari siyang gumamit ng iyong apelyido. Nangako ako, sa hinaharap, magiging mabuti. Makakasama kita sa buhay. Bata. Ha, ito. Nasaan si Miss Bai? Nagdadalang tao ng 4 na buwan. Maghanap ng kapalit. Ano? Kapalit. Nagdadalang tao ng 4 na buwan. Sa iyo lamang. Nagdadala ng anak ng iba. Walang hiya. Babaeng naghahanap ng kapalit. Karapat dapat na harapin. Ang kapatid kong lalaki ay mapili. Sumisigaw. Papaluan kita. May mata ngunit walang nakikita. Nilalay ang kapatid kong lalaki. Ikaw lang. Karapat dapat na ang kapatid kong lalaki maging kapalit. Papaluan kita. Talagang nadungisan ang aking kamay. Akala ko ay, anong uri ng Diyosa na makakapagpabighani sa aming pamilya? Si Wuya ay maakit, kaya pala ikaw. Ganitong uri ng tao, sa iyo lamang. At naglakaslog na hayaan ang aming pamilya. Si Wuya ay magdusa. Gusto mo pa siyang gawing murang tatay. Huwag mo nang isipin. Sasabihin ko sa iyo, siya ay para lamang sa atin. Munting kapatid na si Wuya. Uuwi na tayo. Ganitong basura na lugar. Pati hangin ay marumi. Tere na. Sumakay sa sasakyan ng ate. Umalis na.
Munting kapatid na si Wuya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Maraming babae sa mundo. Kung talagang hindi mo mahanap, maaari kang pumili sa aming mga kapatid. Pumili ng isa. Nandyan ang mga ate. Hindi ka nila pababayaan na mag-isa. Pero talagang nagtataka ako. Hindi, Wuya. Kung kailangan mong pumili ng isa, pipiliin mo kami. Sino sa gitna na maging asawa mo? Ako. Ate, tulungan mo ako. Hindi ka na matutulungan ng ate. Ate, naghahanda ng maligo. Sige na, hindi na kita pinapagtawanan. Maliligo na rin ako. Maligo. Magkasama tayong maligo. Munting kapatid na si Wuya. HMM. Gusto mo bang makasama kami na maligo ng sabay? Anak ng Lin Wuya. Sila ay lahati yung mga ate. Paano mo naisip ang mga ito? Ang sama naman. Pang-apat na ate. Huwag mo akong gawing biro para maglanap ng kasiyahan. Bakit ka pa nahihiya? Noong bata pa kami, nagtipid kami ng tubig. Pero lahat kami ay naligo sa isang malaking timba. Ang ilang tao ay nagmamalaki pa na hindi katulad namin. Sige na, huwag mo na siyang lokohin. Tere na. Ito, kahit na si Tang Seng ay dumating, hindi pa rin niya kaya. Sige na, pupunta ako, para ayusin ang ilang trabaho. Ikalawang ate, pupunta akong tumawag. Wuya, ikaw, bakit ka nagdurugo ang ilong? Wala namang anuman. Panasan mo. Ay, pang-apat na ate, pang-apat na ate, pang-apat na ate. Kaya ko na ito mag-isa. Wuya, nakababatang kapatid. Ganito kasi, tagumpay. Maaari mo bang dalhin ako para makita ang banal na doktor? Kung siya ay makapagbigay ng payo sa akin, makakatulong ako sa hinaharap upang iligtas ang mas maraming tao. Ito, takot ko na hindi ko na makikita. Ang matandang iyon ay nakulong sa kulong ng Diyos at mayroon pang 80 taong parusa. Sige na. Pero, kung hindi siya kaya ko, maaari kong ituro sa iyo ang 3 elemento na karayom. Sa iyo, paano? Totoo ba? Ang guro mo, magagalit ba siya? Hindi, HMPH. Kahit bigyan mo siya ng 100 tapang, hindi pa rin siya manggahas. Munting kapatid na si Wuya. Sobrang gwapo mo. Mahal ka ng ate mo. Ngayong gabi, ate, bibigyan kita ng magandang gantimpala sa isang pagkakataon. HMM. Gagawan kita ng hapunan. Nakakatanda, lumaki na naman ang iyo. Tingnan mo ang kay pangalawa. Pangalawang kapatid, ang laki mo. Pahawakan mo ako. Hawakan, hawakan, hawakan. Hawakan, hawakan, hawakan. Ito, kahit na dumating si Tang Seng, hindi niya rin kaya. Sige na, pupunta ako. Mag-aasikaso ng kaunting trabaho. Pangalawang kapatid, tatawag ako. Wuya. Ikaw, bakit ka nagdurugo ng ilong? Wala namang anuman. Panasan mo. Ay, pang-apat na kapatid, pang-apat na kapatid, pang-apat na kapatid. Ako na lang ang bahala. Wuya, maliit na kapatid. Ganito kasi, maaari mo bang dalhin mo ako para makita ang banal na doktor? Kung siya ay makakapagturo, kung makakapagturo siya sa akin, makakatulong ako sa hinaharap, makapagligtas ng mas maraming tao. Ito,
Takot ako na hindi ko na makikita yung matandang lalaki nakakulong sa bilangguan ng mga Diyos at mayroon pang walang hanggang 8 dekadang pagkakakulong. Sige na. Pero kung hindi siya, kaya ko naman. Maaari kong ituro sa iyo ang 3 talento ng acupuncture. Ituturo sa iyo. Paano? Totoo ba? Kaya ang guro mo, magagalit ba siya? Hindi siya magagalit, kahit bigyan mo siya ng 100 tapang. Hindi pa rin siya manggahaz. Buwa, maliit na kapatid. Ang gwapo mo talaga. Mahal na mahal ka ng ate. Ngayong gabi, ate, magandang gantimpala. 1 beses lang ha. HMM. Gagawan kita ng hapunan. Ate 4, ikaw ba ay hindi pa nakapagluto kailanman? Karaniwan, laging ate, nagluluto sa bahay. Ako. Sige na, ako na ang gagawa. Ngayong gabi, habang nandyan si Wuya na kapatid, mag-enjoy tayo sa isang inumin. Hindi uuwi hanggat hindi lasing. Huwag. Hindi ba? Tayong 3. Hindi ako naniniwala. Hindi pa siya matatalo sa kanya. Sige. Halika. Magpatuloy tayo. Uminom. Ate 1. Ate 2. Uminom. Ate 4. Wuya. Dahil nandito ka na, huwag ka nang umalis muli. Kaya ko pang uminom. Pabigat na bata, naghirap ang ate para hanapin ka. Nakaranas ng maraming hirap. Pero mabuti na lang. Sa wakas, bumalik ka na. Ate 2, pasensya na sa mga pinagdaraanan mo. Mula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa inyo. Wuya na nakababatang kapatid. Salamat sa iyo. Ituro mo sa akin ang Sankai Gui Yuan Needle Method. Ituro mo sa akin. Mahal na mahal ka ng ate. Kahit na wala na akong pamilya sa mundong ito, wala na akong kamag-anak, pero nandyan ang mga ate. Mula pagkabata hanggang ngayon, palagi akong masaya. 57,004. Nakabalik na ako ng 3 araw. Nakita ko lang ang ate at ang ika-4 na ate. Ayon sa sinabi ng ate, ang ikalawang ate, si Lu Faixu, at ang ika-6 na ate, si Shi Faishen. Sila ay may misteryosong pagkatao. Hindi makontak sa telepono. Ang ikatlong ate, si Su Binga. Siya ay isang international flight attendant. Madalas siyang lumipad sa ere. Ang ikapitong ate, si Liu Fanyan. Siya ay mayroong concert tour. Ngayon, ang makokontak lang, ay ang ikalimang ate, si Lin Xiaoya. Hello, nakatuon na. Livestream ni Xiaoya. Tingnan ang aking araw na ito. Maganda ba ang bagong hairstyle? Salamat sa inyong mga regalo. Salamat sa yate. Salamat, salamat. Talagang nagbabago ang mga babae. Noong bata pa, ito si Lin Xiaoya. Siya ay parang isang tomboy. Ngunit ngayon, ay naging isang napakagandang babae. Si Lin Xiaoya, matagal na tayong hindi nagkita. 林小雅，这一次我绝对要赢你。你每次连麦的时候都这么说，结果 Resulta, hindi pa rin ba tayo natatalo sa bawat pagkakataon? Si Lin Xiaoya. 这把 PK 咱们打把大的，谁输了谁就穿着比基尼在直播间唱征服，怎么样？
Ito. Sige na nga, marami ba tayong ulap? Bula, patayin siya. Salamat, kuya. 哥哥，那你要 Mga kuya, isang malaking tren. Salamat, kuya. Mahal kita. Mga kuya, isang malaking regalo na ibinigay. Salamat, kuya. Lahat, mabilis na bumoto. 我建议练考试哈，可以给大家跳舞。 Ayaw kong magsuot ng bikini para sumayaw. Mabilis kayong bumoto, mga kaibigan. 林小雅， Lin Xiaoya, mamaya ay ipapakita sa lahat. Lahat ay makikita. Gaano ka kaakit-akit? Mayroon. Malawak. Bawasan ang parangal. Nakita ba ni Lin Xiaoya? Kahit na ang iyong mga tagahanga, anuman ang dami, hindi ka pa rin. Kahit na may kakulangan, hindi ka pa rin. Ang aking kalaban. Ngayon, 青春人设彻崩塌。 hey, sabihin sa mga tao sa bilangguan. Lahat ng tao sa loob, bigyan ng pangalan. Ang host na si Xiaoya, magbigay ng regalo. Sa loob ng 2 minuto, sino ang nagbigay ng pinakamarami? Maaaring bawasan ang sentensya ng 20 taon. HMM. Lahat, magpakatatag. Maganda, lahat, magpakatatag. Ito. Salamat. Salamat sa mga regalo ng lahat. “这怎么可能？哥哥们，快加油啊！压过他，压过他！杀呀，哥哥们，压过他！加油，哥哥们！” Salamat. Mahal ko kayo. Salamat sa lahat sa inyong karnabal. Salamat sa inyong mga regalo. Salamat. Mahal ko kayo. 苏菲，你说接受惩罚。 Nang lakas. “我是无涯，我回来了。 哎呀， Buwa. Ma. Isa, marami. Ang nilikha ay ipapakita sa personal na tao. Kapatid na Buwa, talaga bang ikaw ito? Hindi ba ako nananaginip? Ikalawang ate. Talaga akong ako. Nandito ako ngayon sa bahay. Kasama ang ate at ikalawang ate. Nagsasama-sama. Hintayin mo ako. Magsisipag ako bukas. Ang pinakamaagang flight. Lilipad pabalik. HMM. Buwa, anong gusto mong kainin mamaya? Gagawan ka ng ate. Lin Buwa, ikalawang ate. Alam mo pang bumalik. Hayaan mong maraming tao. Hinanap ka namin ng 10 taon. Tao ka pa ba? Ikaw na babae. Noong bata ka, ang baba mo. Bakit bigla kang naging? Ang taas Naglakaslog kang pagtawanan ako. Tingnan mo, hindi kita papabayaan. Tulungan mo ako. Ikaw na babae. Ay nako, okay na. Noong bata, pinakagusto mo. Makipaglaro kay Wuwa. Ngayon, matanda ka na. Ganyan pa rin. HMPH. Kung hindi dahil sa mukha ng nakatatandang kapatid, hindi kita patatawarin. Tama. Sabihin mo ng totoo. Kagabi, pumasok sa live stream. Yung mga tao na nagbigay ng regalo, may kinalaman ba ito sa iyo? Anong nangyari? May nagmamasid sa atin. Kapatid na Sangbiao, itong batang ito, kasama ko siyang agawin ng mga babae. Kailangan mong sirain siya. Mula nang makulong si Kuya Tiger at ang mga kasama niya, dito sa lungsod ng Jiang, hindi ko akalain na magiging kuya ako. Talagang napakaswerte ko. Anong pinagmulan niya? Nalaman na ba? Nalaman na.
Isang taga-Bukirin lang. Mahirap na tao. Anong pinagmulan meron siya? Bukod dito sa lugar ng lungsod ng Jiang, nakaharap si kapatid na Sangbiao. Kahit na may malawak na koneksyon, kailangan pa rin nilang tawagin akong Itay. O ikaw, marunong ka talagang makipag-usap. Ate, ika-4 na ate. Manatili ka sa sasakyan at huwag gumalaw. Bababa ako para tingnan. Agad akong babalik. Mag-ingat ka, HMM. Kapatid na Sangbiao. Siya lang. Tulungan mo akong patayin siya. Kapatid na Sangbiao. Ay, kapatid na Sangbiao, ikaw. Anong nangyari sa'yo? Bakit nanginginig ka? Gawin mo siya. Papakialaman ko ang iyong lolo. Ikaw na naman. Hindi naman malaki ang kasalanan ko. Makakulong lang ng ilang araw. At pagkatapos ay palalayain na. Ginoong Lin. Kuya Lin. Mali. Lolo Lin. Hindi ko talaga alam na kayo iyon. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan niyo ako ng pagkakataong makaligtas. Nangako ako. Handang maging alipin para sa inyo. Ha, kapatid na Sangbiao. Anong ibig mong sabihin? Ito ay, anong kapatid na Sangbiao? Tawagin mo siyang Little Biao. Lumuhad ka. Lolo Lin, alam ko, hindi ako karapat-dapat na magdala ng iyong sapatos. Pero makakagawa ako ng ilang, iba't ibang bagay. Halimbawa, maari kong protektahan ang mga tao sa paligid mo. Ha, wala akong kakayahang mag-multitask. Hindi ko kayang bantayan kayo sa lahat ng oras. Protektahan ang mga ate. Itong si Zhang Biao ay lubos nang natatakot sa akin. Siya ang pinakamainam na pagpipilian. Kaya't sa huli, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Tandaan mo, huwag mo akong lokohin. Kung hindi, gusto kong patayin ka. Parang pagpisil sa isang langgam. Napakadaling gawin. Hindi ko magawa. Bukod dito, ayaw ko nang makita ang taong ito sa hinaharap. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan. Wuya, kamusta? Okay lang ba? May siya. Naalala mo pa ba si Zhang Biao? Oo, isang hindi pagkakaintindihan ito. Mabuti na lang at okay ka. Kapatid na Zhang Biao, anong ibig sabihin? Paano mo siya pinakawalan? Kapatid na Zhang Biao, tanjino mo. Tawagin mo akong kapatid na Zhang Biao. Alam mo ba, halos mamatay ako dahil sa'yo. Kapatid na Zhang Biao, ano bang balak mo? Sabi ni Lin Wuya, ayaw na kitang makita muli, kaya't wala na akong magagawa kundi, ipadala ka sa impyerno. Ayaw niyang makita ako. Umalis ako sa lungsod ng Jiang. Hindi ba tapos na ang lahat kapag umalis ako sa lungsod ng Jiang? Hindi mo naiintindihan. Binigyan kita ng pagkakataon. Iyon ay para putulin ang aking daan sa buhay. At saka, maaari sanang siya na mismo ang gumawa, pero pinagawa niya sa akin. Maliwanag ito. Ito ay isang pagsubok para sa akin. Hindi ka nag-iisip, kaya't ako na lang ang tatlo. Kaya, mas mabuti pang umalis ka na. Malalim na paghinga. Normal lang ang pagkahilo. Tara na. Ate, ika-4 na ate. Kaya't magpahinga ka muna ng mabuti. Ay, kapatid na Wuya. Natatakot ako. Ikaw sa gabi. Pwede bang manatili ka at samahan ako? Sa anumang kaso, noong bata tayo, madalas tayong natutulog na magkasama. Ate, ika-4 na ate. Tingnan mo, ang ganda ng katawan mo. Ang ganda mo na naman. Hindi ba't ito ay pang-aakit sa akin na gumawa ng krimen? Hindi ako natatakot. Sa totoo lang, tayong dalawa lang naman. Hindi ito malalaman ng iba. Sino ang nagsabi? Akala mo ba tayo ay hangin? Nakakatandang kapatid na babae, pangalawang ate, ika-5 kapatid na babae. Kailan kayo dumating? Bakit hindi man lang kayo kumatok? Hindi mo ba isinara ang pinto? Ika-4 na ate. Sa mga mata mo ngayon, lahat ay tungkol sa kapatid na si Wuya. Hindi mo kami mga kapatid na babae. Isinasama sa isip, ika-4 na kapatid na babae. Ano ang plano mo ngayong gabi? Sasamahan ka ng nakakatandang kapatid na babae. Kailangan ni Wuya na magmadali sa paliparan para sunduin si ika-3 kapatid na babae. Sige na.
Bumalik na si ikatatlong ate, HMM. Kakausap lang namin. Sabi niya darating siya sa paliparan ngayong gabi. Pagkatapos ng biyahe na ito, magkakaroon siya ng kalahating buwan na bakasyon. Sakto lang. Makakasama niya kami ng mabuti. Ang ganda. Sa wakas, makikita na namin si ikatatlong ate. Si ikatatlong ate ay maganda na mula pagkabata. Hindi ko alam ngayon. Anong itsura na niya ngayon? Ay, batang lalaki. Ano ang pangalan mo? Bakit hindi kita nakita? Ako si Lin Wuya. Normal lang na hindi mo ako kilala. Dahil, hindi rin kita kilala. TSK. Ang sasakyan mo ba ay inuupa o hiniram? Tingnan mo ang itsura mong mahirap. Kung masira o magkapinsala, hindi mo kayang bayaran, di ba? Wala kang pakialam. Ay, paano ka makapagsalita? Iyon na sigurado ang ikatatlong ate. Talagang kasing ganda pa rin ng bata siya. Binga, alam ko na babalik ka ngayon. Sinadya kong sunduin ka. Naantig ka ba? Hindi na kailangan. Mayroong susando sa akin. Sino? Bukod sa akin, ay yung mahirap na batang umuupo ng sasakyan. Sino ka? Sasakyan ng nakakatandang kapatid na babae ko. Paano ito nasa kamay mo? Ha, inutusan niya akong sunduin ka. Tara na. Sandali lang. Binga, huwag kang maloko sa kanya. Ang sasakyan niya ay inuupa. Siya ay isang mahirap na tao. Wala kang pakialam. Mahirap na batang lalaki. Naglakaslog kang agawin ng babae sa akin. Lumayo ka kay Binga. Hindi siya katulad mo na mahirap. Pwedeng dalawin. Sinasabi ko sa iyo, kung susubukan mo ulit na magsalita ng ganito sa susunod, isang sapantahan na lang ang mangyayari. Ikaw. Bumaba ka sa akin. Bilisan mong bumaba sa sasakyan. Bumaba ka. Naglakaslog kang saktan siya. Alam mo ba kung ano ang katayuan niya? Sinusuntok ko ang tao. Hindi ko kailanman tinitingnan ang katayuan. Dahil nga, wala silang katayuan na mas mataas sa akin. Interesante. Ang baliw na si Longshen. Siya ay tao ng pamilya Long. Hindi mo siya kayang labanan. Huwag kang makipag-argue sa kanya. Bilang isang lalaki, kailangan kong makipag-argue sa kanya. Dahil gusto niyang maglaro, sasamahan ko siya sa paglalaro hanggang sa dulo. Ha? Ang baliw na ito. Naglakaslog namang istorbo sa akin. Gusto kong ipakita sa iyo sa lungsod ng Jiang. Hirap makagalaw. Lolo, kanina ay nasa highway ako sa paligid ng lungsod. May nagmalupit sa akin sa sasakyan. Halos mamatay ako sa kamay ng iba. Halos mawala ang pamilya Long. Alam mo ba kung sino ang kabilang panig? Naglakaslog namang provoka sa pamilya Long. Naghahanap ng gulo. Alam ko. Sabi niya, ang pangalan niya ay Lin Wuya. Anong sinabi mo?
Lin Wuhia. Magaling ang kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Mukhang nakahanap ng magandang driver ang aking nakakatandang kapatid na babae. Hindi ako ang kanyang driver. Hindi ito ang daan pauwi. Saan mo ako dadalhin? Ikaw, huminto ka sa harap. Pakawalan mo ako. Anong nangyari, Lolo? Ang pamilya Lin na ito. Siguradong isa itong maliit na angkan. Ang lakas ng loob nila. Huwag mong subukan ng pamilya Long. Gagawin kong kasama ang buong angkan niya. Para sa kanyang libing. Long Shen, tatanungin kita. Nagsisinungaling ka ba? Sigurado ka? Siya ba ang humawak sa sasakyan mo? Ako. L.I. Talagang humawak siya. Pero ako ang unang humawak sa kanya. Pero ano naman ang pakialam doon? Naghahanap siya ng gulo sa pamilya Long. Tumahimik ka. Ikaw, hindi marunong rumispeto. Gusto mo bang mamatay? Mula ngayon, bawal ka nang manghimasok sa sasakyan. Kung maglakas loob kang hawakan muli ang kotse, 8, patalisin mong hindi ka na makalakad. Bukod dito, bukas, pumunta ka at humingi ng tawad kay Lin Wuhia. Tandaan mo, humingi ka ng tawad sa kanya habang nakaluhod. Kung hindi mo kayang makuha ang kanyang kapatawaran, huwag ka nang bumalik. Mula sa araw na ito, palalayasin ka sa pamilya Long. Hindi ka na magiging bahagi ng pamilya Long. Bing Yuan, nang makita kita sa universidad, nahulog na ako sa'yo. Maging girlfriend mo na ako. Pumayag ka sa kanya. Alam mo ba na ang alak na ito ay 500,000 bawat bote? Mag-order ka pa ng 10 bote. Ginagawa mo ito ng sadya. Tama, sadyang ginawa ko ito. Anong karapatan niya na magkaroon ka? Sadyang pinabankrupt ko siya para magalit siya sa pamilya ng dragon. Para hindi na siya makabalik sa Jiangcheng. Tuluyan na siyang mawalan ng kabuhayan. Sino ang nagsabing hindi ko kayang bayaran? Ikaw ang magbayad. Ano ang gagamitin mong pambayad? Ha, kung makakabayad ka ngayon, maghuhubad ako at tatakbo ng hubot-hubad. Sige, mag-swipe ng card. Ginoo, hindi ito debit card. Ay nako, ano ito? Ito ba ay game point card? Parang nababaliw ka na ba? Tawagin mo ang manager nyo. May bisita ang manager. May dala siyang kakaibang card. Kailangan niyang i-swipe ng mahigit 7 milyon. Anong card? Black card o unlimited card? Wala sa mga iyon. Isang gintong card. May dragon sa itaas. Ito. Dragon card. Dalhin mo ako doon. Ginoong Lin, hindi ko alam na nandito ka. Lahat ng gastos mo sa club, permanenteng libreng bayad. Hindi, Ginoong Zhang. Siguradong ninakaw niya ang card na ito. Li Ming, ito ang Dragon Family Supreme Dragon Card. Dragon Card. Kung makikita mo ang dragon, magagalit ka. Ang matandang Ginoo mismo. Naglakas loob kang magpahayag ng kasinungalingan. Handang tumanggap ng pagkatalo. Maghubad at tumakbo ka. Ikaw ay libreng bayad. Hindi ito bayad. Hindi ako sumasang-ayon. Ginoong Li, dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Ito ang Dragon Card. Ang Dragon Card ay parang nakikita ang pinuno ng pamilya. Naglalagay ka ng taya sa pinuno ng pamilya. Sige, maghuhubad ako at tatakbo. Hardin, okay lang bang maghubad at tumakbo? Sige na. Ginoong Long, si Lin Hua ay nasa Longteng Club. Ninakaw niya ang Dragon Card. At sobrang mayabang pa. Pigilan siya. Darating na ako. Bukas ay makikita mo na. Ito ay magiging headline news. Ito ay maituturing na isang paraan ng paglabas sa bilog. Isa-isa silang mga balimbing. Sinasabi ko sa inyo, ang card na ito ay ninakaw niya. Dumating na si Ginoong Long para maghiganti. Maghintay ka na lang sa kamatayan mo. Nasaan si Lin Hua? Ginoong Long. Siya iyon. Long Shen. Huwag saktan si Hua. Ginoong Lin.
Nandito ako para humingi ng tawad. Pakiusap, patawarin niyo ako. Long Xiao, anong nangyari sa'yo? Siya ay kaaway. Tumahimik ka. Ikaw na walang mata. Hayop ka. Gusto mo bang mamatay ako? Si Ginoong Lin ay, siya ang tagapagligtas ng pamilya Long. Ang Long card ay ibinigay ng aking lolo. Siya mismo ang nagdala. Ano ka bang klaseng tao? Naglakas loob kang maglasik ng alitan dito. Ginoong Lin, kahapon, ako ang may kasalanan. Palong sa iyong sasakyan. Sabi ng aking lolo, kung hindi ko makuha ang iyong tawad, itataboy ako sa pamilya Long. Pakiusap. Tumayo ka. Tungkol sa nangyari kahapon, lahat ng iyon ay nakaraan na. HMM. Salamat, Ginoong Lin. Lining, naglakas loob kang Sir On, ang mahalagang bisita ng pamilya Long. Mula ngayon, ikaw ay tinanggal. Lahat ng negosyo ng pamilya Long ay magpapatupad ng boycott laban sa iyo. Wala ka ng puwang sa Jiangcheng. Dalhin siya, Long Xiao. Ginoong Lin, dahil sa iyong taos-pusong intensyon, tinatanggap ko ang iyong tawad. Walang susunod na pagkakataon. Salamat, Ginoong Lin. Tara na. By the way, Wua, HMM, kapag lumalabas ka para sa mga gawain, lagi mong ginagamit ang ating sports car. Hindi naman ito malaking bagay. Una, masyadong kapansin-pansin. Pangalawa, hindi ito kayang magsiksik ng maraming tao. Ganito na lang. Bumili ka ng isang praktikal na sasakyan. Si Ate Chen ang magbabayad. HMM, sumasang-ayon ako. Ito ang aking secondary card. Ano ang limit dito? Sapat na para makabili ka ng magandang SUV. Sandali, gamitin mo ang akin. Nag-leave ako kagabi. Kakakuha ko lang ng bahagi. Kuya Wua, tingnan mo. Si Ate Wu ay nag-transfer sa iyo. Pumasok na sa Alipay. 5 milyong yuan. Ate Wu, 50 milyong Para sa isang sasakyan, hindi naman dapat ganito kalaki. Mukhang ako lang ang pinakamahirap sa mga ate. Mayroon itong higit sa 1 milyong sa card na ito. Hawakan mo muna. Kung kulang, saka na lang tayo mag-usap. Mga ate, bigla na lang akong ayaw ng magpursige. Ha, ang sarap ng pakiramdam na alaga ng mayamang babae. Jiang A4301. Nakadepende ako sa Maserati. Ito ay limited edition. Ang sasakyan na ito ay higit sa 3 milyong. Ang ganda nito. 帅了。 5-6 na WLLING 100,060 med. Magandang umaga sa tatlong mahalagang bisita. Maligayang pagdating. Gusto kong malaman ang tungkol sa mga bagong sasakyan ng aming tindahan. Hindi ko tinitingnan ang mga bagong enerhiya. Sige, ito na. Bersyon ng gasolina. Pinakamataas na bersyon na available. Nagmamaneho ng sasakyan na nagkakahalaga ng 3 milyon, sabi niya, bibilhin niya ang Wuling Wangguang. Hindi naman, Wuya na kapatid. Bibilhin mo ba ang sasakyan na ito? HMM. Gusto ko ng mababang profile. At saka, ang sasakyan na ito ay kayang dalhin kami. 7 kapatid na babae na sabay-sabay. Kaya't maganda ang sasakyan na ito. Malaki. Maaari tayong magmaneho at magpiknat ng sabay. Ginoo, sigurado ka bang bibilhin? Ang kabuuang halaga ng sasakyan na ito ay nasa 7,800. Mas mabuti pa, isang gulong ng sasakyan mo. Sigurado. Ay swipe ang card. Pakiusap, bilisin mo. Nagmamadali ako. Wuya na kapatid 20. Ang tanawin sa sasakyan na ito ay talagang maganda. Mas komportable pa kaysa sa sports car. Tama ba? Nakaka-relate, di ba? HMM. Magandang babae. Ang Wuling na ito ay bumababa ang halaga. Gusto mo bang sumakay sa sasakyan ng kuya? Dadalhin ka ng kuya para mag-drive. Maranasan mo kung ano ang tinatawag na pushback feeling. Ang baba ng sasakyan mo, para itong nakadapa sa lupa. Hindi pa ito kasing ganda ng tanaw ko sa sasakyan ko. Maliit na sasakyan. Hindi ikaw. Mabaho kang bata. Ikaw ang sinasabi ko. Nagmamaneho ka ng sirang Wuling. Karapat-dapat ka. Sa ganitong babae ba? Maging matalino ka at umalis ka na. Gusto mo siyang ligawan. Walang kwenta. Hindi mo rin tinitingnan. Anong sasakyan ang minamaneho ko? Sports car. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Sa susunod na berdeng ilaw, simulan mo. Sa loob ng 5 minuto. Kung mahahabol mo ako, kanya na siya.
Mabaho kang bata. Mukhang naipit ang utak mo sa pinto. Isang huling. Ikaw at ako. Ang sports car ay mas mabilis. Sige, papakita ko sa'yo. Ano ang tunay na bilis? Grabe, ang huling na ito ay na-modify. Wow, ang saya. Wuya, kapatid. Para kang Diyos ng sasakyan sa Quming Mountain. Mag-ingat ka, fifth sister. Uuwi na tayo. Si eldest sister at fourth sister. Naghihintay pa sila sa atin para kumain. HMM. Narito, ang kapatid mong si seventh sister sa gabi. Ang ticket sa concert. Sa harapan pa, umuwi na si seventh sister sa Jiangcheng. Sa wakas, makikita na si Ate Seven. Kailan siya bumalik? Siguradong gabi na. Abala siya ngayon. Matatapos na ang palabas na ito. May susunod pang palabas. Kung maaari sanang maaga. Karaniwan, siya ang naunang umuwi. Ang dami niyang ginagawa. Siyempre, ang Ate Seven mo. Ang pinakasikat na aktres. Kahit sa internasyonal, may katayuan siya. Baka, nakita mo pa siya sa telebisyon. Nakita mo na siya. Mukhang magaling si Ate Seven. Sayang nga, mahiwaga ang pagkatao ni Ate Six. Hindi madaling makipag-ugnayan sa kanya. Hindi maganda ang balita. Nakansela ang concert ni Ate Seven. Sabi ng mga tagahanga, nagmamaganda siya. Ngayon, nagkakagulo na. Nakansela sa araw ng concert. Malaki ang epekto nito kay Ate Seven. Hindi ganitong tao si Ate Seven. Siguradong may nangyaring masama. Ate Three, Tara, tingnan natin. Ate Three, ang talino mo. Diretsong pumunta sa likod ng entablado. Makikita na natin si Ate Seven. Hindi ba't halata? Hindi ka na makapaghintay. Kailangan kang pasayahin ni Ate Three. Kailangan ng lahat ng MS, Leo ng pahinga. Mangyaring huwag istorbohin. Pasensya na sa inyo. Sabihin mo kay Liu Fan yan. Ako si Lin Hua, kapatid ni Liu Fan yan. Totoo, ako ang kanyang kapatid. Ganon din ang sinabi nila kanina. Ate Chi, ako si Lin Hua. Dumaan ako para makita ka, Ate Chi. Kami ay may palabas ng 2:00 ng hapon. May isa pang pagtatanghal. Maaaring magpahinga ng kaunti. Malapit na kaming pumunta. HMM. Ate Chi, ako si Lin Hua. Dumaan ako para makita ka, Ate Chi. Anong nangyari kay Ginang, Liu? Ate Chi. Hua. Ikaw, batang ito. Sa wakas, alam mo nang bumalik. Ate Chi, namimiss kita ng sobra. Ginang, Liu, Mama Mahayag. Kung gusto nilang kumuha ng litrato, hayaan mo na. Alam mo pa talagang bumalik. Alam mo ba kami? Gaano kami kalala at kami sa'yo? Kapatid, nandyan ka sa labas, hintayin mo ako. Tingnan mo ang ginawa mong kabutihan. Kanselahin ang kasunduan sa page and dorso. Kanselahin ang kasunduan sa pelikula. Malaking halaga ng bayad pinsala. Director Lee. Ako ay inakusahan ng hindi totoo. Video bilang ebidensya. Nagmamalinis ka pa. Sayang ang pagsisikap ng kumpanya sa iyo. Ang video na iyon ay peke. Ang kapatid ko ay makakapagsaksi. Sino ang maniniwala? Pirmahan ang dokumento ng pagkansela. 20 bilyon. Hindi makatwiran. Ikaw ang mananagot sa pagkawala ng kumpanya. Walang ama na nagturo. Kulila na walang ina na nag-alaga. Ganyan ang ugali mo. Anong sinasabi mo? Ikaw lang ang may ama, di ba? Huwag mo akong pilitin na kumilos. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyayari? Ako ang may gawa nito. Ang amoy mo, pareho ng amoy kay Zhang Ran. Ano ang relasyon ninyong dalawa? Oo, siya yung cute na si Zhang Ran. Siya ang nagunjok sa akin. Ikaw ang nag-aakusa, di ba? Huwag mong saktan. Ayaw mong sumunod sa aking mga patakaran. Tinulungan ako ni Zhang Ran na magdesisyon. Gamitin ang napakalaking halaga ng bayad sa paglabag sa kontrata. Pipilitin kitang sumunod. Siya ang nagunjok sa akin. Ikaw ay kasuklam-suklem. Cute.
Lahat ay dahil sa iyo. Oo, nagkamali ako. Hindi na ako manggahas muli. Fan. Min. Kung hindi mo gagawin ang mga ito, paano magkakaroon ng ganitong araw? Hindi kita mapapatawad. Paano haharapin ni ikapitong kapatid na babae? Kailangan mong lumabas at linawin ang lahat. Tama. Lilinawin ko. Dapat itong linawin. Maghintay ng pulis. Dumating para hanapin kayo. Tapos na. Pagod na ako. Tara na. Uuwi tayo sa Dongshui City. Ang basag na kumpanyang ito. Hindi na tayo mananatili dito. Sige, susunod kami sa iyo. Umalis ka. Pinuno ng bulwagan. Phase 1. Kailangan mong bumalik. HMM. Namimiss ko ang pamilya. Ikaw ang pinakamagaling na asesino sa langit. Pinakamahusay na asesino. Sa hinaharap, kailangan kong ipamana ang lahat ng ito. Pinuno ng bulwagan. Hindi ito ang aking layunin. Utang na loob sa pagpapalaki ng langit. Kukunin ko ang misyon bilang kabayaran. Pagkatapos kong makabayad, ako mismo ang magbabayad para sa aking kalayaan. Sige. Kung ikaw ay determinado ng bumalik, kaya tulungan mo ako. Tapusin ang isang misyon. Alam mo ang aking prinsipyo. Huwag pumatay ng mga tao mula sa Dragon Country. Ang target sa pagkakataong ito ay Dragon City. Nagretiro na sundalo. Ang pangalan ay Lin Wuya. Malaki ang gantimpala. Sino ang sinasabi mo? Lin Wuya. Bibigyan kita ng isang oras para mag-isip. Hindi na kailangang mag-isip. Ako ang tatanggap ng misyon. Wuya, gubat ng Wuya. Ang pangalang ito ay maaaring pinakahihintay ko. Yung sa 18 taon na ang nakalipas. Oh. Isang malupit na pagkakataon lamang. Anong tao ang may lakas ng loob na pumasok dito sa gabi? Hindi maganda. Nasa panganib ang mga kapatid na babae. Napakalakas ng taong ito. Huwag na huwag siyang magdulot ng banta sa mga kapatid na babae. Ang galing ng kanyang galaw at lakas. Siya ay isang nangungunang dalubhasa. Huwag na huwag siyang papalapit sa mga kapatid na babae. Ika-5 kapatid na babae. Huminto ka. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Ika-5 kapatid na babae. Kapatid, ikaw ba talaga ito? Hindi ba ako nananaginip muli? Nasaktan ba kita talaga? Ika-5 nakababatang kapatid na babae, ikaw nga. Kung babalik ka, bumalik ka na lang. Paano mo nasaktan si Yadong? Ganito ang nangyari sa kanya. Tingnan mo ang kanyang mga sugat. Pasensya na, ika-4 na kapatid na babae. Hindi ko talaga sinasadya. Kakabalik ko lang. Nakita kong tumakbo siya palabas. Natatakot ako sa kanya, na hindi makabuti sa mga kapatid na babae. Kaya't ginawa ko ito. Sige na, Xiaoya. Huwag masyadong magsalita. Ika-5 nakababatang kapatid na babae, hindi ito kasalanan mo. Lahat ito ay dahil sa pagiging padalas delos ni Wuya. Sinasabi mo, talagang ganon ka rin. Bakit hindi ka nagtanong ng maayos bago kumilos? Ate, ayos lang ako. Ilan lang itong mga sugat sa balat. Ika-5 kapatid na babae, huwag ka nang magalit sa sarili mo. Kasalanan ko, natakot kita. Basta't makikita tayong dalawa. Ang mga sugat na ito, ay hindi naman gaanong mahalaga. Wuya. Wuya. Pasensya na, Wuya. Pasensya na, Wuya. Nakalimutan kong may sugat ka pala. Ika-5 kapatid na babae, huwag ka nang umiyak. Ngumiti ka naman, okay lang ba? Kaya't hindi na umiyak ang ika-5 kapatid na babae. May oras pa akong makipagbiruan sa'yo, ika-5 kapatid na babae. May 2 pira ng buto sa kaliwang tadyang na nabali. Ang mga internal organs ay naapektuhan. May mga bahagyang palatandaan ng pagdurugo. Kailangan agad itong maayos. Hindi bababasa. 1 linggong pahinga sa kama. Huwag na huwag kang gagalaw. O kaya'y mag-ehersisyo ng mabigat. Pagdurugo sa loob ng nabaling buto. Guru Phase 1.
Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Liu Jia, huwag kang ganyan. Ikalimang nakababatang kapatid na babae. Huwag mong saktan ang sarili mo. Lahat ito ay aksidente. Walang makakapag-isip nito. Matagal ko nang iniisip ito. Sa wakas, naghintay ako sa kanyang pagbabalik. Ngunit ako mismo ang nakasakit sa kanya. Ano ba ako bilang kapatid na babae? Sige na, ikalimang nakababatang kapatid, huwag ka nang umiyak. Ikalimang kapatid na babae, huwag ka nang umiyak. Tingnan mo ito. Hindi ba't maayos naman ako? Basta tayong dalawa. Makikita tayong muli bilang magkapatid. Mas mahalaga ito kaysa sa kahit ano. Naalala mo pa ba? Noong bata ako, sobrang kilyo ko. Tapos, nabalian ako ng binti. Ikaw ang nagdala sa akin pauwi. Ngayon, ikaw na ang mag-aalaga. Ilang araw, okay lang ba? Aalagaan kita. Maari kitang alagaan habang buhay. Salamat. Wala bang masama sa'yo, Pilyong bata? Kapatid na kuya, sinasaktan ka na, at nagluto ka pa ng almusal para sa amin. Ipinapahayag ko, ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo, pinakamahusay na kapatid na lalaki, ikaapat na kapatid na babae, kumain ka na. Siya ay nasugatan, pero handang-handa siyang gawin ito para sa atin. Magluto ng masarap na pagkain, napaka-maingat at detalyado, at ako ay muntik nang. Ikalimang kapatid na babae, masyado kang sensitibo. Kailangan kong maghanap ng paraan para matulungan siya. Guru Feizuan, ang progreso ng iyong gawain ay masyadong mabagal. Hindi masaya ang bulwagan sa iyo. Pinuno ng bulwagan, bigyan mo ako ng kaunting oras. Si Lin Wuya ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Kailangan ko ng plano. Wala akong masyadong pasensya. Tandaan mo, ang kapalaran ng pagtataksil sa langit, hindi mo kayang tiisin. Hindi ko na sila dapat madamay. Kailangan kong tapusin ito. Ikalimang kapatid na babae. Ang late na, bakit di ka pa natutulog? Anong kailangan mo sa akin? Wuya, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Sa totoo lang, ako ay isang asesino ng Organisasyon ng Langit. Organisasyon ng Langit. Ang langit ay pangalawa lamang sa mundo ng mga Night Owls. Ikalawang organisasyon ng mga asesino. Ang kaibahan sa mga Night Owls ay, ang langit ay para sa pera. Tumanggap ng kahit anong kontrata. Bago ako bumalik sa pagkakataong ito, ang natanggap kong kontrata ay asasinasyon kay Lin Wuya. Gusto kong tumiwalag sa Organisasyon ng Langit, pero kung aalis ako, gagamitin ng langit ang lahat ng mga paraan upang habulin ang mga taksil. Natatakot akong dalhin sa iyo, at sa mga kapatid na babae ang panganib. Ikalimang kapatid na babae, huwag mong alalahanin ang mga kahihinatnan. Kailangan mo lamang, tingnan mo ako sa mata at sabihin, talaga bang gusto mong tumiwalag? Ang bagal mo. Naayos na ng matandang pinuno. Paano ito haharapin? Ano ba talaga kayo? Alamin ang impormasyon ng employer. Oo. Sabihin mo, sino ang nagutos sa inyo na patayin si Lin Wuya? May mga alituntunin sa langit. Ang alituntunin ko ay pilitin kang magsalita. Kung hindi ka magsasalita, patayin na kita. Ako mismo ang tatanong sa pinuno ng langit. Sandali, sinasabi ko, pamilya Lin ng Shangjing. Magaling. Bigyan sila ng mabilis na kamatayan. Sandali, hindi ba't sinabi nyo na hindi nyo ako papatayin? Ano ba talaga kayo? Narinig nyo na ba ang tungkol sa mga Night Owl? Night Owl.
Sa gitna ng gabi, anong nangyari? Sinasabi ko lang sa'yo, malapit ka nang mamatay. Sino ka? Nasaan ang pangalawang pinuno? Patay na siya. Patay na rin ang dalawa pang iyon. Ano ba talaga kayo? Paano mo sila mapapatay? Ako ang taong hindi mo kayang hamakin. Makinig ka. Mula nang tanggapin mo ang pagpatay, ang listahan para patayin si Linwia. Patay ka na. Kaya ang langit, wala nang dahilan para umiral. Totoo bang mawawasak ang langit? Sa lugar na iyon, dito ako nanirahan ng maraming taon. Ikalimang matandang kapatid na babae, huwag mo nang isipin. Magkakaroon tayo ng resulta sa lalong madaling panahon. Oo. Hey, natapos na ang misyon ng mayari. Kumuha ng tao mula sa Heaven Organization. Ito ay ang pamilya Lin ng Shangjing. Noon, ang iyong mga magulang ay pinatay sa Timog Silangang Asya. Ito ay ginawa ng pamilya Lin. Dahil noon ang iyong ama ay malapit nang maging pinuno ng pamilya Lin. Sige, alam ko na. Anong nangyari? Wala naman. Ikalimang matandang kapatid na babae. Libre ka na. Mula ngayon, ganap na kalayaan. Kalayaan. Talagang libre na ako. Wua, salamat sa iyo. Talagang salamat sa iyo. Ikalimang matandang kapatid na babae. Sa hinaharap, ikaw na ang bagong Shy Fishen. Isang Shy Fishen na tanging sa atin lamang. Oo. Mga kapatid, halika tingnan. Nagyakap na sila. Ikalimang kapatid, ayos ka lang ba? Bakit umiiyak ka pa? Si Wua ba ay nang bully sa iyo ulit? Mga kapatid, pasensya na. Matagal ko nang itinago ito sa lahat. Sa totoo lang. Dati akong isang mamamatay tao. Wow, wow. Ikalimang kapatid, ang galing-galing mo pala. Walang duda na ikaw at si Wua, palaging misteryoso. Ngayon, naayos na ang mga bagay-bagay, di ba? Oo, siguradong marami kang pinagdaanan, di ba? Bakit hindi mo kami sinabihan ng mas maaga? Wala na, nakaraan na iyon. Mabuti na lang at nandito ka na. Ito ay palaging magiging tahanan mo. Bumalik ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako aalis mula ngayon. Ang galing. Halika, halika. Ito ang lahat ng nais kong ipagtanggol. Walang sino man ang maaaring sumire dito. Bakit ikaw ang nakakatandang kapatid na babae? Ayos ka lang ba? Munting kapatid na si Wua. Magaling ka pa rin sa iyong mga galaw. Munting kapatid na si Wua. Tinanong ka ng nakakatandang kapatid na babae. Gusto mo ba si nakakatandang kapatid na babae? Tinanong ka ng nakakatandang kapatid na babae. Gusto mo ba si nakakatandang kapatid na babae? Nakakatandang kapatid na babae. Huwag ganyan. Ay nako, talaga bang gusto mo siya? May tao na, umalis na tayo. Wua, natutulog ka na ba? Nakakatandang kapatid na babae. Kapatid na si Wua, may dala akong hapunan sa iyo, kapatid. Walang tao. Wua, dumating ang nakakatandang kapatid na babae para sa iyo.
Kapatid na si Hua, dumating ako para dalhan ka ng gatas. Buwisit na bata, may kailangan tayong pag-usapan. Hua. Malamig na ang panahon. Ang nakakatandang kapatid na babae ay nagdala sa iyo ng kumot. Kayo. Dumating ako para kay Linuya. Magdala ng isang tasa ng gatas. May mga bagay na dapat pag-usapan. Oo. Ikalimang nakakatandang kapatid na babae. Nakakatandang kapatid na babae at pangalawang nakakatandang kapatid na babae. At nandyan pa ang pangatlong nakakatandang kapatid na babae. Ay, ako. Ikatlong nakakatandang kapatid na babae. Ikalimang nakakatandang kapatid na babae. Nasaan si Linuya? Kayo nga, talagang kalokohan. Nakakatandang kapatid na babae. Kami. Dumaan lang kami para alagaan si Linuya. Tama. Dumaan ako dahil nagkamali ng daan. Magdala ng hapunan sa gabi. Dumaan. Para makatulong sa pagtulog. Sige na. Lahat, bumalik na kayo sa pagtulog. Anong klaseng itsura yan? Bilisan mo. Sila. Si Linuya, may gustong sabihin ng nakakatandang kapatid na babae sa iyo. Oo. Nakakatandang kapatid na babae, alam ko na. Sakto nandito kayong lahat, may gusto akong sabihin sa inyo. Maaaring handa na akong umalis. Si Linuya, saan ka pupunta? Natagpuan ko na, ang kumatay sa aking mga magulang. Naghahanda akong pumunta sa pamilya Lin ng Shangjing. Sasama kami sa iyo. Pumunta ako para maghaiganti. Sumama kayo sa akin. Napakadelikado. Sa ganong panganib, ikaw pa. Nakatayo sa harap namin. Ngayon ay nagsasabi ka pa ng ganitong mga salita. Oo nga, paano naman kami? Huwag kang mag-alala, kaya mo yan mag-isa. Tama, isa tayong pamilya. Ako ang nakakatandang kapatid na babae. Ako ang may huling salita. Sama-sama tayong pupunta. Huwag mong isipin na iiwanan mo kami muli. Kayo. Sige na, sama-sama tayong pupunta. Sa hinaharap, ano man ang mangyari, hindi na tayo muling magkakahiwalay. Oo, hindi na tayo muling magkakahiwalay. Pamilya Lin ng Shangjing. Hintayin mo. Ako si Linuya. Nandito ako para maghaiganti.